Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 721 hanggang 730. Kabanata 721, Mabuting manugang salungguhit isa. Anong meron sa masungit na sasakyan na ito? Imposibleng boyfriend ito ni Ana. Tumayo si Emmanuel Ridge, tumingin, at umiling, billionaire ang boyfriend niya, paano siya magmaneho ng Sherry? Hindi ako ang nagsasabi nito, tingnan mo lang itong junker na ito, mukhang lumang kotse noong nakaraang siglo. Status ang boyfriend ng Ana natin, paano pa siya makakabili ng ganoong kakulit na sasakyan? Tila natatakot na baka isipin ng iba na walang kabuluhan siya, mabilis na ipinaliwanag ni Emmanuel Ridge, hindi ito tungkol sa presyo, ito ay tungkol sa hitsura. Kuya, huwag kang magsalita ng walang kaparerikan kung wala kang kaalaman. Sinabi ni Bryson Ridge na may pang-aalipusta, isang Acura iyon. Kilala mo ba ito? Isa itong high-end na brand mula sa ibang bansa. Mula nang makahanap si Ana Harris ng isang mayaman na kasintahan, si Emmanuel Ridge at ang kanyang pamilya ay nabalisa na. Nagdulot ito ng lubos na pagkabalisa sa natitirang bahagi ng Ridge family. Bagaman sila ay naiinggit sa loob, ang kanilang mga bibig ay kailangang patuloy na bumati sa kanila. Kinailangan pa nilang magsama-sama ng pera para iset up ang engranding eksenang ito para sa pakikibahagi sa mga benepisyo. Dapat mong malaman, sa orihinal ang bahay ni Emmanuel Ridge ang pinakamahirap sa pamilya Ridge. Lahat ng tao sa pamilya ay walang ginagawa, tamad at matako. Maging si Barrett Ridge, ang ama, ay nangangati sa inis sa tuwing pinag-uusapan ang kanyang anak at manugang. Gayunpaman, iyon ay bago nabuntis si Quandarius Ridge. Lalo na ngayong nahihirapan ang magkapatid na Ridge, magkapatid, na nakikipagkompetensya na. Kaya nang makita nila kung gaano kamangmang si Emmanuel Ridge, nagmadaling magpakitang gilas si Bryson Ridge. Para patunayan na hindi nasayang ang oras niya sa abroad. Mom, that's an infinity, mabilis na lumapit si Luis Leo Cadia at hinayla ang kanyang damit. Bagamat nakatira sa ibang bansa si Bryson Ridge, palagi siyang naghuhugas ng pinggan sa isang restaurant. Marami na siyang nakitang mamahaling sasakyan, ngunit lahat iyon ay sa iba. Naalala ko na ngayon. Umikot ang mga mata ni Bryson Ridge habang hinahampas ang kanyang noo. Tinawag itong brand na Acura sa ibang bansa, pero para malocalize ito, Infinity ang tawag dito. Sanay na ako sa abroad kaya medyo out of touch ako sa mga bagay dito. Nang matapos siyang magsalita ay namula ang mukha niya. Obvious naman, sa paalala ni Luis Leo Cadia, napagtanto ng lahat na ito ay isang Infinity. Ang Harbor City ay isang maliit na lugar, kung saan ang karamihan sa mga sasakyan ay pamilyar na mga sedan tulad ng BMW, Audi, Mercedes-Benz, at iba pa. Ang mga mas bihirang tatak tulad ng Infinity ay hindi gaanong karaniwan. Sinuri ko, ang Infinity ay mayroon ding mga kotse sa paligid ng 1,000,000. May nagmamadaling naglabas ng phone para tingnan. Iyan ang espiritu. Hinampos ni Emmanuel Ridge ang kanyang hita, tingnan mo ang kotse na iyon. Sabi ko sa iyo, ito ay may retro vibe. Ang mga mayayamang tao ngayon ay tulad ng ganitong uri ng retro na kotse. Marangal at engrandi, hindi tulad ng ilang mga tao, ang lahat ay marangya at makisig. Eksakto. Ang kasintahan ni Ana ay isang namumukod tanging binata, ang ganitong uri ng kotse lamang ang nababagay sa kanyang katayuan. Bagamat ang 1,000,000 ay hindi ganoon kamahal, ito ay kulang. Tumingin din si Barrett Ridge sa dahan-daang humihinto na Infinity ng may kasiyahan at tumango, nakikita mo yun. Mula sa malayo, mayroon itong presensya. Sige, bilasan natin. Si Quandarius Ridge, na hinawakan ang kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan, ay nagsabi, hindi ninyo kayang paghintayin ang aking kasintahan. Sa tuwing lumalabas ang paksang ito, lumingon si Granger Ridge. Sampal. Isang sampal na naman ang damapo sa mukha ni Forest Ridge, walang-wala ka.
Tama na. Kung lalaban ka, gawin mo sa bahay. Huwag mong ikahiya ang Ridge family ngayong dumarating na ang mga tao. Inayos ni Barrett Ridge ang kanyang damit, itinaas ang kanyang ulo, at naglakad sa harapan. Dad, bilisan mo, tumigil na sila. Hinutok ni Emmanuel Ridge mula sa likuran. Matanda, ako ay nasa pinakamabilis kong bilis, mas mabilis at kailangan kong tumakbo. Nais din ni Barrett Ridge na kumilos ng mabilis, ngunit mas matanda na siya ngayon at hindi masyadong maliksi. Bilisan mo, tulungan mo si Dad. Sumenya si Granger Ridge at sumugod ang mga kapatid sa likuran niya, binuhat ang matandang lalaki at tumakbo patungo sa Infinity. Boss, rest assured. Aalagaan kong mabuti si Mr. Reed, magalang na sabi ni Braxton Jackson mula sa loob ng kotse, deal. Kung pabayaan ko siya, hindi mo na kailangang sumama, personal kong ihahatid ang ulo ko sa iyo. Mabuti, mabuti, mabuti. Napatawa si Braxton Jackson, narinig mo na ba ang Headless Knight? Pagkababa ng telepono, inayos niya ang kanyang damit, binuksan ang pinto ng kotse, at lumabas. Ang aking manugang, tunay na isang kahanga-hangang figure, ang pagtingin lamang sa kanya ay nagsasalita ng malaking kayamanan at kapalaran. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, nakita ni Braxton Jackson ang isang babaeng sabik na nagsasalita. Sa tagal bago tumawag, bakit maraming tao ang nagtipon? Binata, mukha kang mabuting tao. Kahit mayaman ka, low-key ka. Sigaw din ng matanda. Tama, may iba't ibang klase ng mayayaman, pero ikaw, promising at bata ka. Hindi mo alam ang tungkol kay Braxton Jackson sa Moon City, di ba? Ang kargado ng tao sa pera. Pero ano siya? Isang thug. Isang mabahong thug, paano siya may kukumpara sa iyo? Nawalan ng masabi si Emmanuel Ridge nang makita ang lalaking nasa harapan niya. Oo, ang batang ito ay pino at may mahusay na pinag-aralan, maliwanag na mula sa isang pamilya ng mga iskolar. Paano siya may kukumpara sa isang masamang gangster? Puno ng paghanga ang mga mata ni Barrett Ridge. Nakalimutan kong ipakilala siya sa'yo. Sinubukan ni Emmanuel Ridge na pigilan ang kanyang pananabik. Ito naman, tawagin mo na lang siyang lolo. Lalong kumunat ang noo ni Braxton Jackson. Matapang na tawagin siyang mabahong thug sa mukha niya. Ito ang Moon City. Siya ang amo. At may nagnanais pa na tawagin niya silang lolo. Nawalan ba siya ng kakayahang humawak ng kutsilyo, o naging maling akala ang matatandang lalaki at babae na ito? Ikaw. Dahan-daang itinaas ni Braxton Jackson ang gold-rimmed na salamin sa kanyang ilong, ang kanyang tingin ay naging medyo madilim. Ako ang ina ni Anna Harris. Nako, magiging pamilya na tayo simula ngayon. Hinawakan ni Emmanuel Ridge ang kamay ni Braxton Jackson sa kanya. Halika, halika at kumain ka. Talaga, ang binatang ito ay talagang namumukuntangi. Ang iba pang mga kamag-anak ng Ridge family ay nagsimula ring purihin siya ng sunod-sunod. Kakasabi mo lang, ang mabahong thug na taga Moon City, ano ang pangalan niya? Nakangiting tanong ni Braxton Jackson, habang nasa bulsa ang mga kamay. Braxton Jackson, naiinis na sabi ni Emmanuel Ridge. Kumikita lang ng dirty money. How could he compare to you? Pagkatapos magsalita, lumingon siya, naiinip na nakatingin kay Gerard Ridge. Ikaw, dumistansya ka, mabaho ka sa usok. Huwag mong i-fumigate yung boyfriend ni MS Harris dyan. Mabilis na kinuha ni Gerard Ridge ang pahiwatig at umalis. Oh. Tumanggaw si Braxton Jackson at naglabas ng sigarilyo sa kanyang bulsa. Naninigarilyo din ang boyfriend ni Anna Harris. Kumunat ang noo ni Bryson Ridge at nagtanong. Ito ay tiyak na hindi isang magandang ugali. Anong klaseng lalaki ang hindi naninigarilyo o umiinom? Lalaki pa ba siya? Mabilis na nagdahilan si Emmanuel Ridge. Nakakita ka na ba ng lalaking hindi naninigarilyo? Talagang, masigasig ding sinabi ni Barrett Ridge. Tingnan mo na lang kung paano siya naninigarilyo, napaka-elegante. Habang nagbubulungan ang lahat, Nay, anong ginagawa niya dito? Si Quandarius Ridge, na buntis, ay sumusunod sa likod sa buong panahon. Naunang nasagasaan ang mga miyembro ng Ridge family habang maingat siyang pumunta doon. Kung tutuusin, buntis siya. Anna Harris, halika at ipakilala mo ang boyfriend mo. Tumingin si Emmanuel Ridge kay Braxton Jackson na may ngiti sa kanyang mukha. Siya ay isang tunay na catch.
Isang cash cow. Sa kanyang mga mata, siya ay isang naglalakad na ATM. Nay, nagkamali ka ng tao. Hindi ko ito boyfriend. Sabi ni Quandarius Ridge na nakakunot ang noo, hindi ko siya kilala. Ano? Natigilan si Emmanuel Ridge. Kung gayon, ikaw ay. Nakatitig si Barrett Ridge nang may dilat na mga mata sa lalaking naninigarilyo sa kanyang harapan. Braxton Jackson. Umangat ang ulo ni Braxton Jackson at malakas na idiniin ang nakasinding dulo ng sigarilyo sa mukha ni Barrett Ridge. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 722 Regalo ng Chopper sa Lungguhit 1. Array. Nanginginig sa sakit si Barrett Ridge habang pinapaso siya ng upos ng sigarilyo. Ang tungkod sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, at siya ay natisod at nahulog. Tatay. Nagmamadaling lumapit si Granger Ridge at hinawakan si Barrett Ridge sa kanyang mga bisig. Braxton Jackson, ikaw si Braxton Jackson. Namutla ang mukha ni Emmanuel Ridge. Sa Moon City, si Braxton Jackson ay may kilalang reputasyon. Bagamat sa pangkalahatan ay sumusunod siya sa batas, kung ang isang taong walang pagsasaalang-alang sa mga kahihinatnan ay nagdulot ng kabuluhan, si Braxton Jackson ay hindi nag-atubiling maging magaspang. Kalahating taon na ang nakalipas, may nalasing sa The Star of the Prosperous Age at nagdulot ng kabuluhan, pagbagsak ng mga mesa at sekswal na panliligalig sa mga waitress. Hindi umimik si Braxton Jackson at bumaba na may dalang kutsilyo, pinutol ang dalawa sa mga daliri ng manggugulo. Malakas umano ang pinanggalingan ng pamilya ng manggugulo, ngunit tahimik pa ring ibinaba ang usapin. Higit pa rito, ayon sa mga alingawngaw, si Aaron Jackson ng Gonzales City, kasama ang kanyang kahangahangang reputasyon, ay nauugnay kay Braxton Jackson. Ilang sandali lang ang nakalipas, sinabi ni Emmanuel Ridge ang hindi na-filter na mga salitang iyon para lang paboran ang kanyang manugang. Ngayong hamupa na ang kanyang pananabik, napuno siya ng panghihinayang. Tama, inihagis ni Braxton Jackson ang napatay na upos ng sigarilyo sa lupa, lumapit sa Emmanuel Ridge, at hinawakan siya sa kwelyo. Tinawag mo akong maruming hoodlum, hindi ba? Well, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kahudlum. Sampal. Sinampal siya ng backhanded. Si Emmanuel Ridge ay ipinadala sa lupa. Nang marinig na ang lalaki ay si Braxton Jackson, tumahimik ang pamilya Ridge. Wala man lang ng ahas na tulungan si Emmanuel Ridge na makaakyat. Pagkatapos ng lahat, ang The Star of the Prosperous Age sa likod nila ay kay Braxton Jackson. Young man, napahawak si Barrett Ridge sa kanyang mukha sa matinding paghihirap. Nagkamali kami, mangyaring huwag isa puso. Whoosh! Matanda, inaasahan mong tatawagan kitang lolo. Tumalikod si Braxton Jackson at sinipa si Barrett Ridge, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Hindi pa ako pinanganak noong namatay si lolo. Ano, gusto mo na rin bang mamatay? Ang pa ako. Nakahiga si Barrett Ridge sa lupa, umuungol sa sakit. Ngunit walang sino man mula sa pamilya Ridge ang nangahas na magsalita. Nagkakagat-kagat ang kanilang mga dila sa galit. Nang makita nilang pinapahiya ang kanilang ama, napayuko silang lahat. Malas, tinanggal ni Braxton Jackson ang dumi sa kanyang katawan at tumalikod na para umalis. Maghintay ka. Sa sandaling iyon, si Anna Harris, na buntis ng husto, ay sumulong. Braxton Jackson, maaaring makapangyarihan ka, ngunit ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang manakit ng mga tao? Sino ka? Lumingon si Braxton Jackson, nakatingin sa buntis. Hindi mahalaga kung sino ako, ngunit kung alam mo kung sino ang aking nobyo, malamang na lumuhad ka at humingi ng awa. Naiinis na ngumuso si Anna Harris, to be so brazen, kulang ka talaga sa ugali. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang marinig ang pangalang Braxton Jackson ay agad siyang napatahimik. Ngunit ngayong mayaman at makapangyarihan na ang kanyang asawa, gusto niyang magpakitang gilas sa harap ng mga miyembro ng pamilya ng Ridge. Girl, kahit na ako ay isang mannered na tao, na pinapahiya mo ng ganito, mawawalan ako ng pasensya at hahampasin pa rin kita, sabi ni Braxton Jackson habang inaalis ang butones ng kanyang suit at iminuwestre sa isang lugar na hindi masyadong malayo. Malapit na. 3 itim na magutan ang humila sa tabi niya. Boss, humigit kumulang 12 bodyguard ang bumaba sa mga sasakyan, lahat ay nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw. Nakakatakot lang ang tingin nila.
Ang pamilya Ridge ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad at likas na umatras. Pagkatapos ng lahat, ang Braxton Jackson ay naging isang malaking pangalan sa Moon City sa nakalipas na 2 taon, at bilang mga residenteng masunurin sa batas, paano sila hindi matatakot sa pagpapakitang ito ng puwersa? Ako ay isang buntis na babae. Bumantong hininga si Anna Harris, at itinuro ang mga taong nasa harapan niya, mga bulag kayong tanga, tingnan ninyong mabuti. Isang ubo mula sa ama ng bata sa aking tiyan, at ang buong Five River Province ay manginig. Boss, baliw ba ang babaeng ito? Lumapit ang isang bodyguard na nakakunot ang noo. Ako, si Braxton Jackson, ay hindi pumapatol sa mga babae. Nagtaas ng mangga si Braxton Jackson at sumando sa kotse. As if you'd dare. Binigyan ni Anna Harris si Braxton Jackson ng masamang tingin, kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, humingi ng tawad sa aking lolo, at i-refund ang pera ng hotel. Maaari akong magpanggap na hindi nangyari ang insidente ngayon. Pero, tumawa si Braxton Jackson, kung may gagawin ang empleyado ko, wala itong kinalaman sa akin. New Beach, sampal. Isang empleyado ng Braxton Jackson ang humakbang at naghatid ng isang matinding sampal. Dahil sa pagkagulat, bumagsak si Anna Harris sa lupa, hinawakan ang kanyang tiyan at nagsimulang sumigaw, may nananakit ng buntis. Tulong. Ngayon ay pagdiriwang ng bagong taon. Maraming tao ang pumunta sa The Star of the Prosperous Age para kumain. Nang marinig ang sigaw, lahat sila ay nagkukumpulan. Nang makitang si Braxton Jackson ang tumama sa kanya, mabilis silang naghiwa-hiwalay. Ngayon ay ilalabas ko ang lahat. Pinaikit ni Braxton Jackson ang kanyang mga mata, kung may naghahanap ng kamatayan, ibibigay ko ito sa kanila. Maghintay. Nakita ni Kella Radcliffe na mahirap ang sitwasyon at nagmamadaling sumigaw. Kella, anong ginagawa mo? Nagulat si Knox Ridge at agad na hinayla ang kanyang anak sa isang tabi, huwag mong guluhin ang iyong sarili. Hindi siya mabuting tao. Ngunit ang mga salita ay naisigaw na. Boss Aaron, pasensya na po. Mabilis na tumakbo si Emmanuel Ridge, na may nakakabigay puri sa kanyang mukha. Ang Kella na ito ay walang kinalaman sa aming pamilya. Kung haharapin mo siya, mangyaring huwag mo kaming idamay. Sa tanyag na reputasyon ni Braxton Jackson, at si Emmanuel Ridge ay isang tamad at matako na karaniwang tao, natural na hindi siya nang ahas na pukawin siya. Talagang natakot siya sa pakikialam ni Kella. Boss Aaron, ngayong may nataman ka, hayaan mo man lang kaming pumasok para kumain, di ba? Bagamat labis siyang nalungkot nang marinig ang mga salita ni Emmanuel Ridge. Ngunit si Barrett Ridge ay lolo pa rin niya kung tutuusin. At sino ka? Lumapit ang bodyguard kay Kella, handang itulak siya palayo. Screech. Sa tunog ng preno, inihinto ni Julius Reed ang kanyang bisikleta sa pasukan ng The Star of the Prosperous Age. Noong umagang iyon nang siya ay sumakay sa kotse ni Braxton Jackson, isang grupo ng mga Amerikano ang agresibong nagmamaneho. Walang sabi-sabing bumaba siya ng bisikleta sa sasakyan. Ito ay isang regalo na espesyal na ipinagkatiwala ng chapter para kay Julius Reed upang personal na ihatid. Hindi makatanggi sa mabuting pakikitungo. Dahan-daang isinakay ni Julius Reed ang nakasisilaw na bisikleta, na mahirap tingnan sa ilalim ng araw, patungo sa The Star of the Prosperous Age. Ito ay ang ehemplo ng karangyaan. Ang mga hiyas at mahalagang metal ay nasa lahat ng dako. Higit sa lahat, komportable itong sumakay. Masyado lang showy. Asawa. Nang makitang bumaba ng bike si Julius Reed, dali-dali siyang pinuntahan ni Kella. So boyfriend ito ni Landon. Sumakay ng bisikleta. Nakakababa talaga ng halaga. Tama, ang kasintahan ni Anna na nagbibisikleta ay tunay na low profile, ngunit ang isang ito ay sumisigaw ng kahirapan. Hindi mo ba alam, siya ay isang live-in na manugang, at tingnan mo kung gaano kadikit ang kanyang bisikleta, lahat ay marangya. Napatingin ang lahat sa paparating na asawa ni Kella, nakasimangot at nagbubulungan. Anong nangyayari? Napatingin si Julius Reed sa bilog ng mga tao sa harapan niya. Bakit nasa labas kayong lahat sa halip na kumain sa restaurant? May, itinuro ni Kella si Braxton Jackson, nag-aalangan na magsalita. Isa rin ba ito sa mga kamag-anak natin? Gusto ni Julius Reed na mamuhay ng simple si Kella, kaya wala siyang planong sabihin dito ang lahat. Tara, kain na tayo.
Hinawakan niya sa kamay si Kela at dumiretso sa The Star of the Prosperous Age. Ngunit sa sandaling iyon lamang, huminto ang isang Bentley sa entrance ng hotel. Ana, anong nangyari sa'yo? Mula sa sasakyan, lumabas ang isang malamig na binata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 723 Isang yungib ng mga ahas at daga sa lungguhit isa. Buwan. Ang Quandarius Ridge ay hindi talaga nasaktan, dahil ang bodyguard ni Braxton Jackson ay hindi gumamit ng maraming puwersa sa simula. Dahil lang sa napahiya ang amo nila kaya naman kumilos ang bodyguard na nagpipigil sa galit. Pero dahil buntis ang kabilang partido, natural siyang nagpipigil. Gayunpaman, nang makita ang lalaking bumaba sa kotse, diretsong umupo si Quandarius Ridge sa lupa, tinakpan ang kanyang tiyan at nagsimulang umiyak. Tumigil ka sa pag-iyak, sabihin mo sa akin. Naglakad ang lalaki papunta sa Quandarius Ridge, dahan daw ang tinulungan siyang tumayo, may marka ng malamig na kalupitan ang mga kilay nito. Nakasuot siya ng kulay abong suit at maselang ginupit ang maikling buhok. Makinis ang balat niya na parang babae. Ngunit ang nangingibabaw na aura na nagmumula sa kanya ay patuloy na nagbo-broadcast ng kanyang pagkakakilanlan. Mon, tinulak nila ako. Inihagis ni Quandarius Ridge ang sarili sa mga bisig ni Mon Casey, umiiyak ang kanyang mga mata na parang ulan sa mga bulaklak ng peras. WHO. Umangat ang ulo ni Mon Casey, nakatingin sa grupo ng mga tao sa harapan niya. Sa kanyang mga mata, walang bahid ng emosyon. Yung mabahong mabangis. Itinuro ni Quandarius Ridge si Braxton Jackson at ang bodyguard na nasa tabi niya, ang lokal na riffraff at bully, palaging ginagamit ang kanyang kapangyarihan para mang-aapi ng iba. Malumanay na inaliw ni Mon Casey ang Quandarius Ridge, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa bodyguard. Bro, anong gusto mong gawin? Ang bodyguard, na humarap sa kanya habang papalapit, ay mayabang na sinabi, ininsulto ng babae mo ang amo ko. Intindihin. Sinaktan mo siya. May isang kamay si Mon Casey sa kanyang bulsa, habang ang isa naman ay hinawakan ang kanyang ilong. Tama, balak mong sampal. Bago pa siya matapos magsalita, sinampal siya ni Mon Casey nang walang babala. Pumalakpak, malakas ang sampal. Nagpadala ito ng pasuray-suray sa lalaki. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking kasintahan. Matapos matamaan ang lalaki, kinuha ni Mon Casey ang isang panyo sa bulsa sa kanyang dibdib at marahang pinunasan ang kanyang kamay. Bawat detalye, bawat galaw niya ay puno ng katahimikan. Walang ingat niyang ibinato ang ginamit na panyo sa mukha ng bodyguard at walang pakialam na sinabi, mayroon kang 10 segundo. Mapahamak ako. Ang bodyguard ay mabangis na umakyat mula sa lupa at naghagis ng suntok. Sumilay ang ngisi sa gilid ng bibig ni Mon Casey. Basag. Ang kanyang kanang binti ay sumipa ng walang paabi, direktang nabali ang buto ng binti ng lalaki. Pumalakpak. Ang gwardya, na ngayon ay hindi balanse, ay lumuhad sa lupa, humahagulgol sa sakit. Sabi sa'yo lumuhad ka mag-isa, pero pinilit mo akong kumilos. Ang mga mata niya kay Braxton Jackson, inilagay niya ang isang kamay sa ulo ng lalaki. Tumigil ka. Hindi inaasahan ni Braxton Jackson na ang mukhang Pinong-yang master na ito ay napakahusay. Ganun ba? Ang sulok ng bibig ni Mon Casey ay nakakurbada sa isang arko, at naghatid siya ng isang mabangis na tuhod. Whoosh! Agad na bumagsak sa lupa ang lalaki, nawalan ng malay. Duguan ang mukha niya, nabali ang kanyang buto sa ilong. Ikaw, nang magawa ang lahat ng ito, sinenyasan ni Mon Casey si Braxton Jackson, halika rito. How dare you talk to my boss like that? Ang mga bodyguard ni Braxton Jackson ay puro galit na ekspresyon. Hindi sila sanay na lunukan ang gayong kahihiyan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kunin mo siya. Tinapon ni Braxton Jackson ang kanyang suit jacket at sumugod kasama ang kanyang mga tauhan. Kung siya ay magpipigil ngayon, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa paghahalo sa Mon City. Rabble. Tiningnan ni Mon Casey ang mga taong sumugod sa kanya ng may pagkabigo, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa Quandarius Ridge. Mag-ingat ka, gulat na bulalas ni Quandarius Ridge. Ngunit nang malapit na nilang marating si Mon Casey mula sa likuran, isang matandang lalaki ang biglang lumabas sa Bentley. Swoosh! Lumipad ang matanda, at sa isang kisap mata,
Pamwesto siya sa likod ni Mon Casey. Basag. Sa abot ng kanyang mga kamay. Nakakatamad mula sa hangin. Dirdiretsong nabali ang mga kamay ng dalawang tulisan. Whoosh! Whoosh! Nagpatalsik ulit ng dalawang suntok ang matanda. Ang dalawang lalaki sa likod niya ay itinapon ng ilang metro, natamba sa lupa. His! Lahat ng naruroon ay nakalanghap ng malamig na hangin. Tao ba ang lalaking ito? Isang matanda, tila marupok, nakaharap sa maraming bata at malalakas na bodyguard. Sa isang galaw, nagulat siya sa lahat ng naruroon. Ang mga mata ng Ridge family ay kumikinang sa matalim na liwanag. Maaaring ito ay isang master talaga, matanda, medyo nahirapan ka doon. Napalunok si Braxton Jackson ng may kaba, nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Ngayon, nakilala niya ang kanyang kapareha. Guro, hayaan mo na lang silang buhay, pakiusap. Malamig na tiningnan ni Mon Casey ang mga taong nagsisigawan pa rin sa sakit sa lupa, bahagyang nakasimangot ang kanyang mukha. Ito ay bagong taon, hindi angkop para sa mga tao na mamatay. Napatingin siya sa kanyang relo, kung hindi, wala sa inyo ang mabubuhay. Naiintindihan. Lumakad ang matanda kay Braxton Jackson nang may malamig na pagwawalang bahala at biglang sumuntok. His! Pumikit si Braxton Jackson. Naghihintay sa kamatayan. Masyadong malakas. Napakalakas ng kalaban kaya wala siyang lakas ng loob na lumaban. Sa Moon City sa loob ng 2 taon, hindi mabilang na beses niyang hinarap ang kamatayan. Ngunit si Braxton Jackson, na hindi natatakot sa kamatayan. Ngayon, natigilan talaga sa presensya ng matanda. Ganap na pinigilan. Nakakasikal. Ngunit oras. Lumipas ang segundo pagkatapos ng segundo. Pinagpawisan si Braxton Jackson. Ngunit hindi pa rin naramdaman na dumating ang welga na iyon. Ang hampas na iyon na tila isang dumadagandong na suntok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang hinaharangan siya ni Julius Reed. Kanang kamay, bahagyang nakahawak sa kamao ng matanda. Ang magkamali ay tao, ang magpatawad sa Diyos, hayaan mo na, sabi ni Julius Reed sa matanda na may mahinang ngiti. Ang walang kwentang manugang ng pamilya ni Knox Ridge, anong kaguluhan ang ginagawa mo dito? Si Emmanuel Ridge, nang makita ang kanyang manugang na napakapanindigan, ay agad na nakaramdam ng lakas ng loob. Lumapit siya kay Julius Reed na nakaurong ang ilong, umalis ka. Huwag mong ipagpaliban ang boyfriend ni Anna Harris sa paggawa ng trabaho niya. Ang iyong ina, lumalim ang pagkunot ng noo ni Mon Casey. Mama, bumalik ka. Nadama ni Anna Harris ang isang lumubog na damdamin sa kanyang puso, na agad na naunawaan na ang kanyang kasintahan ay hindi nasisiyahan sa kanyang pamilya. Kung maapektuhan nito ang kanyang kinabukasan, si Emmanuel Ridge ang magiging salarin. Anna, maghintay ka dyan, tatayo ka ni nanay. Sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakataon si Emmanuel Ridge na pasiglahin ang kanyang loob, paano niya madaling isuko ang pagkakataong ito. Kanina lang, hinawakan siya sa leeg ni Braxton Jackson. Babaeng magsasaka. Umiling si Mon Casey. Ma'am, pumunta ka dito. Si Anna Harris ay bihirang makipag-usap sa kanyang ina nang walang paggalang sa publiko. Anong sabi mo? Lumingon si Emmanuel Ridge, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang anak. Umalis ka na. Sabi ko bumalik ka dito. Nanlilisik si Anna Harris, puno ng galit sa kanyang puso. Walang kakayahang gumawa ng mabuti, nagdudulot lamang ng gulo. Ikaw. Nang malapit nang sumabog sa galit si Emmanuel Ridge, mariing kinatok ni Barrett Ridge ang kanyang tungkod, hindi ka na babalik. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Anna? Oo, tatay. Pinigil ni Emmanuel Ridge ang kanyang galit at walang gana na pumunta sa tabi ni Barrett Ridge. Binata, sino ang iyong Panginoon? Ang matanda, na may hangin ng isang walang kamatayan, ay nagsiwalat ng isang pambihirang alon sa kanyang mga mata. Para harangin ang suntok niya. Sa murang edad din. Bihira ang mga ganyang tao sa mundo. Isang taong walang kabuluhan. Samantala, unti-unting humigpit ang hawak ni Julius Reed, pwede ba akong humingi ng favor? Sige, bahagyang kumunot ang noo ng matanda, mabilis na binawi ang kanyang kamay. Kung may susunod pa, hindi na kita mapapatawad. Declare niya. Pagkatapos magsalita, casual niyang pinitik ang manggas ng mahabang roba at bumalik sa gilid ni Mon Casey. Iyon lang.
Medyo hindi nasisiyahan si Mon Casey. May ilang mga diskarte, sabi ng matanda sa mahinang boses, ang ilang oras ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Nagtagal si Mon Casey para suriin si Julius Reed bago tumalikod at binuksan ang pinto ng kotse. Tatay, nanay, magalang niyang tawag. Mula sa likurang upuan ng Bentley, lumabas ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay bahagyang kulay abo ng mga templo at nakasuot ng sun yacht senador suit, na may tubo ng tabako sa kanyang bibig. Nagpapakita ng sigla at sigla. Ang babae ay mukhang mas bata, kasalukuyang nakasuot ng pulang cheongsam, mukhang medyo maligaya. So, ito ang mga kapamilya ng girlfriend mo. Ang lalaki ay binigyan ng malamig na sulyap sa Ridge family, tinapik ang kanyang tubo sa pinto ng kotse, mga ibon ng isang balahibo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 724, Pagseselos ng isang babae sa lungguhit isa. Sino ito? Nang marinig ang mga salita ng lalaki, ang mga mukha ng Ridge family ay nagdilim sa isang iglap. Ang pagiging lantaran na iniinsulto, kahit sino ay mahihirapang tanggapin. Ang tatay ko, si Sheldon Casey. Inay, Kathleen, napakasimpleng pakilala ni Mon Casey. Pagkatapos magsalita, hindi na siya nag-abalang hayaang ipakilala ni Quandarius Ridge ang Ridge family. Kaya kayo ang in-laws. Nagmamadaling lumapit si Emmanuel Ridge na may ngiti sa kanyang mukha. Ako ang ina ni Anna Harris, tinawag ako. Alam ko, masungit na putol ni Sheldon Casey. Tuluyan niyang hindi pinansin ang nakalahad na kamay ni Emmanuel Ridge. Anna Harris, ipakilala ang mga miyembro ng aming pamilya. Sabi ni Emmanuel Ridge sabay ngiti na nahihiya. Hindi na kailangan. Malamig na sabi ni Sheldon Casey at bumaling kay Mon Casey, akyat tayo sa taas. Maangin sa Harbor City, at madaling sipon ang nanay mo. Oo naman. Lumapit si Mon Casey sa Quandarius Ridge at nakangiting sinabi, paunahin ang iyong pamilya, ang aking mga magulang ay pagod sa paglalakbay at kailangan ng magpahinga. Oo naman. Tinanggaw-tango ni Anna Harris ang kanyang ulo na parang woodpecker. Nay, bilasan mo at tawagan ang waiter para ihain ang mga pinggan. Nang matapos, nilapitan niya si Sheldon Casey, Tito, sundan mo ako. Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Sheldon Casey, hawak-hawak ang kamay ni Kathleen habang paakyat sila ng hagdan. Array, habang naglalakad sila, biglang napalampas si Kathleen at bumagsak sa lupa. Mom, okay ka lang ba? Mabilis na lumapit si Mon Casey para tulungan si Kathleen na makatayo. Ayos lang ako, medyo masakit lang ang bukong-bukong ko. Bahagyang kumunat ang noo ni Kathleen nang mapansin niya ang isang pumutok na paputok sa ilalim ng paa. Malinaw, ito ang salarin na naging dahilan ng pagkadulas niya. Napansin din ito ni Mon Casey. Yumuko siya at pinulot ang paputok sa kamay. Anong nangyayari? Bakit may paputok sa lupa? Gusto ng nanay ko at ng iba pa na mag-organize ng welcome ceremony para sa inyong lahat, ngunit nagkaroon ng halo-halo at nauna itong nangyari. Si Anna Harris ay hindi nang ahas na itago ang anuman at nakasagot lamang ng totoo. Idiotek, pumikit si Mon Casey at huminga ng malalim. Saka dinurog ang paputok sa kamay niya. Anak, anong meron? Nang makitang huminto ang pamilya ni Mon Casey, nagmamadaling lumapit si Emmanuel Ridge para magtanong. Magwala. Iminulat ni Mon Casey ang kanyang mga mata at halos ilabas ang mga salita mula sa pagitan ng kanyang mga ngipin. How dare they let her mother na masaktan? Anak, anong sabi mo? Nag-alinlangan si Emmanuel Ridge na tama ang kanyang narinig. Ang maamo at pinong manugang, paano niya kaya ito makakausap ng ganoon? Sa hinaharap, putulin ang walang katuturang mga kalokohan na ito. Sa pagbitaw ng kanyang kamay, naging pulbos ang paputok. Ayos lang ako. Kinamayan siya ni Kathleen, lead the way ahead. Maingat na hinawakan ni Emmanuel Ridge ang kanyang dila at tahimik na naglakad. Samantala, nag-uusap pa rin ang mga miyembro ng Ridge family. Tingnan mo ang kadakilaan, iyon ang presensya ng mga mayayaman. Mamaya ay dapat nating hilingin kay Anna Harris na pautangin tayo ng pera. Tama, sa bilyon-bilyong asset nila, hindi nila palalampasan ang kaunting pera natin. At hayaan silang makahanap ng Forest Ridge ng isang kagalang-galang na trabaho. Sa sandaling ito,
Ang mga miyembro ng Ridge family ay tuwang-tuwa at masigla. Lahat ng mga pakana kung paano kumita sa pamilya Casey. Tingnan mo kung gaano kaiya si Emmanuel Ridge. Bulong ni Knox Ridge mula sa likuran. Habang tinitignan niya si Mon Casey, mas lalo siyang nasumpungan, nangangarap sa kanyang puso na magkaroon ng ganoong manugang. Makontento ka na lang sa kung anong meron ka, huwag kang tumingin palagi sa iba, walang magawang sabi ni Kella Radcliffe, yung manugang mo, hindi naman siya masama. Ngini siya ni Knox Ridge, hindi naman siya masama, pero hindi man lang tayo makapagpapahiram ng pera sa mga kamag-anak nang hindi nag-aalala, kung sakali. Pagkasabi nito, naalala niya ang eksena ng pinatay si Cooper Ridge, at ang mga salita sa kanyang bibig ay napalunok pabalik. Higit pa sa tulong, matapos sabihin ni Kella Radcliffe ang apat na salitang ito, nilapitan niya si Julius Reed, ngayon lang, kasama ang matandang iyon. Maraming tao, kaya ibinigay ko ang mukha ng Ridge family mo. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, kung hindi, napatay ko siya kaagad. Kella Radcliffe voiced her doubts, talaga. Mukhang hindi mabuting tao ang Mon Casey na iyon, mag-ingat sa paligid niya. Nang kumilos ang matanda, nagulat ang lahat. Napakabigat. Nang kumilos si Julius Reed, medyo nag-aalala pa rin si Kella Radcliffe. Buti na lang, walang nangyari, Kuya Davenport. Noon lang, tumakbo si Braxton Jackson, nag-aalangan na magsalita habang nakatingin kay Julius Reed. Salamat sa pagpunta ko. Ngumiti si Julius Reed at bumaling kay Kella Radcliffe. Una ka muna, susunod ako. Okay, napatingin si Kella Radcliffe kay Braxton Jackson. Bagamat nagtataka kung paano siya nakilala ng kanyang asawa, hindi na siya nagtanong pa. Hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay na kayang hawakan ng kanyang lalaki ang kanyang sarili. Brother Davenport, salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon lang. Mapait ang mukha ni Braxton Jackson. Kung hindi dahil sa intervention ni Julius Reed, malamang na nasa ospital siya ngayon. Alam mo ba kung bakit ako naghintay hanggang sa huling sandali para kumilos? Nang hindi na hinintay na tumugon si Braxton Jackson, napaisip si Julius Reed sa kanyang sarili, masyado kang kumilos ng walang ingat. Isaalang-alang ito bilang isang aral. Naiintindihan ko. Isinandal ni Braxton Jackson ang kanyang ulo, puno ng pait ang kanyang mukha. Kunin mo sa akin ang impormasyon tungkol sa background ng pamilyang Casey na ito, ASAP, bilin ni Julius Reed bago iwinagayway ang kanyang kamay, go on. Naiintindihan. Tumalikod si Braxton Jackson at sinimulan agad na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Mon Casey. Samantala, biglang tumalikod si Julius Reed at mabilis na tumakbo patungo sa maliit na eskinita sa perimeter ng The Star of the Prosperous Age Hotel. May paparating na blockhead para guluhin ka. Nakatayo si Nelson sa isang lugar na hindi nakikita ng iba, nakangiti habang sinasabi niya, Dragon King, gusto mo bang alagaan ko siya para sa iyo? Ngayon, ipinagpalit niya ang kanyang kasuotang pang-sports para sa kasuotan ng isang urban office lady. Ang sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na siya ay isang sekretarya ng isang malaking boss. Ang suot ay perpektong nakabalangkas sa nagninangas na figure ni Nelson. Mga kurbo sa lahat ng tamang lugar. WHO. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Julius Reed nang makita si Nelson. Ngunit, sa kasamaang palad, hindi pa rin niya kayang itaboy ang babaeng ito. Ang kapatid ng maliit na batang babae na iyong niligawan noong nakaraang pagkakataon sa Baron Gray, banggit ni Nelson na may katuwaan. Mayroon siyang magandang galaw, sa tingin ko ay nasa alanganin ka. Nelson, panoorin mo ang iyong wika. Ano ang ibig mong sabihin na niligawan? Si Julius Reed ay medyo walang magawa. Malinaw na pinalo niya ang babaeng iyon. Paanong masasabing nanliligaw iyon? Wala akong pakialam. Bahagyang napabuntong hininga si Nelson, magiging asawa kita, kapag may lumitaw pang vixen, tiyak na papatayin ko siya. Ang aking ninuno, ang banal na babae. Walang magawang sinabi ni Julius Reed, hindi ba maganda ang Asher Mountain? Bakit kailangan mong pumunta dito at kumapit sa akin? Para magpakasal. Kakapit pa lang ni Nelson kay Julius Reed na ikinagulat niya na agad na umiwas. Ang mga lalaki at babae ay hindi dapat hawakan ang isa't isa. Kalokohan. Kung gayon ano ang nais mong ipahiwatig sa pamamagitan ng pagbagsak sa akin sa mga pagsubok sa militar para sa kasal sa aking tahanan?
Mukhang napagtanto ni Nelson na medyo naging agresibo siya at mabilis na umubo, lumipat sa mas mahinang tono, Dragon King, hindi ka dapat maging walang puso. Mayroon akong iba pang mga bagay na dapat gawin. Hindi pa nagtagal ay tumalikod si Julius Reed upang umalis, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang lalamunan, bumalik ka sa Asher Mountain kasama ako. I bet wala kang lakas ng loob na patayin ako. Paghahamon ni Julius Reed na may mapanghamong ekspresyon. Dragon King, gusto mong tumaya? Tanong ni Nelson na nakataas ang isang kilay. Ano ang taya? Nadama ni Julius Reed na medyo nagiging komplikado ang mga bagay. Sa loob ng kalahating minuto, aalisin ko ang ulo ni Keller Radcliffe sa kanyang mga balikat, sabi ni Nelson bago agad na nawala sa lugar. P.S. Alas 4 na ng umaga ngayon. Nahihirapan pa rin sa insomnia. Nakahiga pagkalipas ng hating gabi, ngunit hindi pa natutulog. 4 na oras lang natulog sa nakalipas na 48 oras. Paikot-ikot, hindi lang makatulog. Hindi rin ako sigurado kung bakit. Lahat, subukang huwag magpuyat. Pahalagahan ang iyong kalusugan. Magandang umaga po. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 725 nandyan ang magkaibigan na ipagkanulo sa lungguhit isa. Siyempre, hindi talaga papatayin ni Nelson si Keller Radcliffe. Bilang saintes ng Asher Mountain, mahusay siya sa katalinuhan at husay sa militar sa kanyang mga kapantay. Kung talagang pinatay niya si Keller Radcliffe, si Julius Reed ay hindi lamang tatanggi na igalang ang kontrata ng kasal ngunit magiging mortal na kaaway din ng Asher Mountain. Ang ganitong pagkatalo ay hindi isang bagay na handang gawin ni Nelson. Tumalon siya, tinakat ang Hidden Dragon King kaya mabilis itong sumunod sa likod niya. Ito ay natural na nakakatuwa sa kanya. Napagtantong naloko siya, walang magawa si Julius Reed. Pinagmamasdan ang kumukupas na figure sa di kalayuan, wala siyang choice kundi tumalikod at maglakad patungo sa The Star of the Prosperous Age Hotel. Saktong pagdating niya sa entrance ng hotel, nakita niya ang isang lalaking magulo ang buhok at nakabukas na vest na nakikipagtalo sa receptionist. Sa malamig na hangin ng taglamig, ang hindi pangkaraniwang kasuotan ng lalaki ay naging dahilan upang hindi siya mapansin. Sir, confidential ang impormasyon ng mga bisita. Kung kilala mo talaga siya, tawagan mo siya. Paliwanag ng lalong inis na receptionist, pilit pa ring nagtitiis. Cut the crap, kaibigan niya ako, at wala akong phone. Ngayong alam kong nasa hotel mo siya, ibigay mo agad sa akin ang room number niya. Naka-shorts ang lalaki para sa lower half niya. Sa kanyang mga paa, isang pares ng tsinelas. Mula sa malayo, medyo kahawig niya ang Fiery Cloud Evil God. Malinaw na isang master. Oh, isang tumakas mula sa isang mental hospital. Sa huling pagkakataon, sinasabi ko sa iyo, kapag hindi mo binigay ang room number, babalatan kita ng buhay. Klang. Humugat ang lalaki ng cleaver sa kanyang baywang at tinadtad iyon sa kahoy na counter ng reception. Tumatawag kami ng pulis ngayon. Nagtatalon ang mga tauhan sa takot. Ang talon na ito ay nakaimbed ng malalim sa counter. Ito ay masyadong matalim. Makikita mo kung mas mabilis silang dumating, o mas mabilis ang galaw ng kutsilyo ko. Hinugot ng lalaki ang cleaver at buong tapang na binyantaan ang receptionist. Excuse me, sir. Lumapit si Julius Reed, nakatingin sa lalaking may hawak ng kutsilyo. Sino ang hinahanap mo? Sino ka? Inip na ikan-away ni Christian Martinez ang kanyang kamay, maliga ka. Inaantala mo ang aking negosyo, at kukunin ko ang iyong buhay. Paumanhin, para sa pagkagambala. Mabilis na nagpanggap na natatakot si Julius Reed, kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Julius Reed, nasaan ka? Ah, sige, akyat na ako. Pagkatapos magsalita, ibinalik niya sa bulsa ang telepono. Lumingon siya, at umakyat sa hagdan. Maghintay ka. Napataas ang isang kilay ni Christian Martinez, na hamarang sa dinadaanan ni Julius Reed. Sino ang tumawag sa iyo? Kuya, hindi ka ba masyadong lalayo? Ito ay isang legal na lipunan. Sino ang sinusubukan mong takutin gamit ang kutsilyo? Malungkot na sumagot si Julius Reed, gusto lang kitang tulungan dahil sa mabuting kalooban, at iyon ang saloobin na ibinibigay mo sa akin. Pinag-isipan ito ni Christian Martinez, at mukhang totoo na.
Sa mahabang panahon na nanirahan sa pag-iisa, bihira siyang bumaba mula sa mga bundok. Siya ay may kaunting pag-unawa sa labas ng mundo. Kuya, mali ako ngayon. Christian Martinez pounded his shoulder, righteous in his admission, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa hinaharap, kung may manggulo sa iyo, tutulungan kitang putulin ang kanilang mga ulo. Mas katulad niyan. Umubo si Julius Reed, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, sinasabi mo. Ang taong kausap mo sa telepono, ang pangalan niya ay Julius Reed. Mahiwagang tanong ni Christian Martinez, isa ba itong binata, binansagan na Dragon King? Sanay sa martial arts, may kakayahang lumipad sa langit at naglalaho sa paningin. Natigilan si Julius Reed, nagtatanong sa paligid para sa Dragon King sa buong bayan. Inaangkin na lumipad sa langit at naglaho. Paano malalaman ng sino man iyon? Ang Dragon King ay isang martial world legend, kadaldal ang sinasabi mo sa mga karaniwang tao. Ito ay tulad ng paghahagis ng mga perlas bago ang baboy. Tatawagan ka nilang baliw. Oo. Ngunit maaari lamang sumang-ayon si Julius Reed, alam mo pa nga ang kanyang palayaw. Maliban sa ilang malalapit na kaibigan, walang nakakaalam na siya ay tinatawag na Dragon King. Iyon ay ayusin ito. Tinadyakan ni Christian Martinez ang kanyang paa, kuya, dalhin mo ako sa kanya dali. Ikaw, sinuri ni Julius Reed si Christian Martinez, itinuro ang kutsilyo sa kanyang kamay, ikaw. Kaibigan niya ako, kung hindi, paano ko malalaman na Dragon King ang tawag niya, di ba? Si Christian Martinez ay nagmamadaling isinukbit ang cleaver sa likod niya. Todong ngiti, kami ay sinumpaang magkapatid. Kami ay mahigpit. Kung ganoon, sumama ka sa akin sa itaas. Huminto si Julius Reed, Ulong, ikaw ay dapat na master, tama. Dahil sa tabi ni Julius Reed, mayroon ding isang matandang lalaki, isang master din. Isang master. Napataas ang isang kilay ni Christian Martinez at saka tumawa ng malakas, kuya, tama ang hula mo. Sabihin ko sa iyo, itong cleaver na nasa bewang ko, hindi man lang mapasok ni darts. Mamaya ipapakita ko sa iyo. Lalong masiglang nagkwentuhan ang dalawa. Sa wakas, si Christian Martinez ay bukas palad pang nagpahayag ng sarili niyang sekta. Inihayag din ni Lily Jordan, ang maliit na nakababatang kapatid na ito, ang kanyang kaluluwa kay Julius Reed. Ang iyong Cloudy Wave Mountain ay parang isang bagay mula sa isang martial arts novel, bro. Anong panahon na tayo? Hinihila mo ang aking paa. Si Julius Reed ay nagmuni-muni sa loob, nagtataka kung paano nahalo ang Cloudy Wave Mountain dito. Noong araw na hinabol niya, ang babae sa kakahuyan ay hindi ang babaeng lumabas sa Five Lakes Clubhouse. Hindi sila iisang tao. Kahit na halos magkapareho ang kanilang kasuotan at maging ang kanilang mga figure at sandata. Ngunit ang mga mata ng babae sa Five Lakes Clubhouse ay may layuning pumatay. Samantalang ang babae sa kakahuyan, pinangalan ng Lily Jordan. Nagpakita siya ng isang uri ng kawalang kasalanan na nagmumungkahi na hindi siya savi sa mga paraan ng mundo. Kung hindi, sa kakahuyan noong araw na iyon, ang pagpatay kay Lily Jordan ay magiging kasing dali para kay Julius Reed na ay twist off ang takip ng bote. At humihingi ng isa pa. Dahil hindi ito ang parehong tao bago at pagkatapos, nagpa siya siyang maghintay at tingnan kung paano mangyayari ang mga bagay. Bro, tingnan mong mabuti at tingnan kung paano ko ginagamit itong kutsilyo sa kusina, hindi para tumaga, ang ibig kong sabihin ay kung paano ako maghiwa ng gulay, dali-daling tinakpan ni Christian Martinez ang kanyang bibig. Muntik na siyang madulas ng kung ano. Bagamat naiinip siyang putulin si Julius Reed. Miss Radcliffe, ikinagagalak kitang makilala. Nabanggit ni Anna Harris na ang kumpanya mo sa Gonzales City ay halos malugi na, at matutulungan kita dyan. May oras ka ba? Thank you for your kind offer. I can handle my own matters. Kanina pa naghihintay si Anna Harris, baka nababalisa na siya. Kung ganoon ang kaso, hindi ko ipipilit. Inilabas ni Mon Casey ang isang business card mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Kella Radcliffe. Ito ang aking card, Miss Radcliffe, huwag mag-atubiling tawagan ako kung may kailangan ka. Salamat. Kinuha ni Kella Radcliffe ang business card at nakita rin si Julius Reed. Honey, kumaway siya kay Julius Reed.
Inangat din ni Mon Casey ang kanyang ulo at nang makita si Julius Reed, na puno ng disgusto ang kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Nasa loob pa rin si Anna Harris, pupuntahan ko muna siya. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya at tumalikod na para maglakad papunta sa private room. Ang iyong asawa, siya ay medyo kaakit-akit. Sumulyap si Christian Martinez kay Julius Reed at nagbigay ng thumbs up, hindi ka gaanong tingnan, pero maganda ang asawa mo. Gayunpaman, ang lalaking iyon ngayon lang. Nagplano si Julius Reed na kumuha ng impormasyon mula sa kanya at pagkatapos ay bugbugin si Christian Martinez. Pero ngayon, si Julius Reed ay isang disenteng lalaki sa lahat ng aspeto. Mahilig lang manligaw, buntis ang sarili niyang asawa, at nakikigulo pa. Tinampal ni Julius Reed ang kanyang noo, bahagyang inis, ang bastos na iyon, tiyak na ang kanyang mga mata ay nasa aking asawa. Ano, siya yun. Sampain si Julius Reed, siguradong hamak. Galit na sabi ni Christian Martinez at handang bumagyo sa loob. Tiyak na pinagnanasaan niya kahit ang babae ng kaibigan, tiyak na sinamantala si Lily Jordan. Maghintay. Pinigilan ni Julius Reed si Christian Martinez, at itinuro ang matandang nakatayo sa likod ni Sheldon Casey sa silid, nakakatakot ang matandang iyon. Kung hindi dahil sa kanya doon, papasok talaga ako at ipahiya si Julius Reed. Umiling siya, para sa isang hamak, ang pagpalo lang sa kanya ay masyadong maluwag. Anong plano mo? Nagningning ang mga mata ni Christian Martinez, agad na interesado. Madali lang mabugbog ang isang tao. Ngunit ang pagpapahiya sa isang tao ay hindi ganoon kadali. Hey, kung ako yon. Samando si Julius Reed sa tenga ni Christian Martinez at mamulong. Ikaw ay napakatalino. Natutuwang bulalas ni Christian Martinez, saka tumalikod at naglakad palayo ng nakangiti. Anong nangyayari? Lumapit si Kella Radcliffe, naguguluhan. Sino ang lalaking iyon? Mukha siyang baliw. Wala lang, may paparating na magandang palabas. Hinawakan ni Julius Reed si Kella Radcliffe sa kanyang mga bisig at humirit ng isang himig habang naglalakad sila papunta sa pribadong silid. P.S. May nakita akong nagsabi na iiwan ko ang kwentong hindi natapos. Lahat ng paliwanag ay mahina. Nakabalik na ako. Nagpapahinga ngayong gabi, bago mag-24 na o'clock bukas. Makikita mo kung ilang chapters ang ina-update ko. Ang bilis ng pagsulat na ito, ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng buwan. Kung may dumating, hihingi ako ng leave ng maaga. Walang hindi kayang gawin ni Lodi, kung ano lang ang hindi mo maisip. Hayaan mo akong matulog ng mahimbing. Na-uninstall ang Peace Elite. Parehong na-uninstall ang WeChat at QQ. Ang simpleng telepono ay ginagamit na ngayon. Kahit na ang bilis ng pag-type ay higit sa 900, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang matiyak na 12 oras o higit pa ang oras ng pagsusulat bawat araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 726, Kasalanan ng Toothpick ang lahat sa lungguhit isa. Maluwag ang pinakamataas na antas ng pribadong silid ng Star of the Prosperous Age. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay ginastos kung saan ito dapat bayaran. Ang serbisyo ay walang kapintasan. Bagamat sinaktan nila si Brexton Jackson, palaging isinasagawa ni Brexton ang kanyang mga gawain ng lantaran at marangal. Ang negosyo ay negosyo. Kunin ang pera, walang pagkukulang sa trabaho. Umupo si Sheldon Casey sa gitna kasama si Kathleen sa gilid niya, nasa gilid ni Mon Casey at Quandarius Ridge. Isang malakas na matandang lalaki ang nakatayo sa likod ni Sheldon, puno ng sigla at espiritu. Ang kanyang presensya lamang, pinayuko ng pamilya Ridge ang kanilang mga ulo, masyadong natatakot na magsalita. Masyadong malakas ang aura niya. Nag-uutos ng walang galit. Masyadong matagal na kami ni Kathleen sa kabisera at gusto naming lumabas para sa kaunting pagre-relax, itinaas ni Sheldon Casey ang kanyang baso, at nagmamadaling nagsalin si Mon ng alak para sa kanyang ama. Nagkataon lang nabuntis si Quandarius. Nabalitaan namin na ang Mon City ay hindi masyadong masama, nang hihinayang, ang mga lokal na kaugalian ay mahirap. Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay na ianggat ng pamilya Ridge ang kanilang mga baso at uminom ng sarili niyang baso sa isang lagok. Ang vintage, 300,000 isang bote. Kumaway ng kamay si Sheldon, hayaan mo silang tikman. Oo, ama,
Bagamat nag-aatubili si Mon, kinuha pa rin niya ang bote ng alak at naglakad papunta sa mga miyembro ng pamilya ng Ridge. Pero bakas sa mukha niya ang pang-aalipusta at panghahamak. Kung hindi dahil sa bata sa tiyan ni Quandarius, mag-aabala ba silang pumunta sa tinalikuran na lugar na ito? Pagkatapos ng lahat, ang mga babaeng may sobrang yin na konstitusyon. Masyadong bihira, 3 taon nang naghanap ang pamilyang Casey bago natagpuan ang Quandarius Ridge. Ang pinaka hindi komportable na tao ay si Mon Casey. Sa kabila ng hindi pag-aari ng bata, kailangan pa rin niyang magpanggap na may malalim na pag-aalaga kay Quandarius. Ang umarte na parang mahal niya ang bata sa sinapupunan nito. Huminga siya ng malalim para tanggalin ang kanyang malungkot na kalooban. Lahat, mangyaring tamasahin ang iyong inumin. Salamat, napakabuting bata ni Mon. Sa katunayan, napakamagalang at may kultura. Isang mukha ng kayamanan at maharlika. Nambobola siya ng mga miyembro ng pamilya Ridge. Samantala, itinaas nila ang kanilang mga baso, sabik na matikman kung ano ang lasa ng alak na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Nang marating ni Mon ang Kela Radcliffe, biglang uminit ang kanyang ekspresyon. Miss Radcliffe, pakiinom. Habang nagsasalin siya ng alak ay nakatitig ang mga mata niya sa katawan ni Kela. Hindi inaasahan ni Mon ang isang matikas at sopistikadong binibini na magmumula sa pamilya ng Ridge, na sa unang tingin ay parang kasuklam-suklam. Maganda si Kela, at kakaiba ang kanyang kilos. Maging si Mon, na dumaan sa hindi mabilang na mga romantikong gusot, ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit alam niya kung paano kontrolin ang sarili, alam ang tamang taktika na gagamitin. Walang babaeng hindi niya mapapanalo sa tamang diskarte. Matapos ang isang ngiti ay tuluyan na niyang itinago sa kanyang mga mata ang katakawan. Waiter, bakit hindi pa dumarating ang pagkain? Nang makita ang titig ni Mon, malakas na sumigaw si Julius Reed. Ang sigaw na ito ay tila hindi makabuluhan ngunit naging sanhi ng panginginig ng kamay ni Mon, at ang bote ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Sa isang kisap mata mula sa kamay ni Julius, isang toothpick ang lumipad palabas. Klang! Sumabog ang bote sa hangin. Ang toothpick. Dumiretso sa guya ni Mon. Sa isang kisap mata. Sakit. Pumalakpak. Naramdaman na lang ni Mon na namamanhid ang kanyang guya. Lumuhad siya sa harap ni Kela. Ang alak na may halong dugo, humugot ng matalim na paghinga mula sa kanya. Ano ang ginagawa mo, Young Master Shen? Mabilis na tumayo si Julius, tinitingnan ang dugo sa pantalon ni Mon. Masakit ba iyon? Bahagya niyang idiniin. Itigil mo na. Kinagat ni Mon ang kanyang mga ngipin sa kaluskos. Ang toothpick sa kanyang guya ay idiniin pa sa laman ni Julius. Pagbutas ng buto. Sakit. Masakit. Hindi malilimutang sakit. Kahit bata pa si Mon ay nag-practice ng martial arts kasama ang matanda, ang alak sa sugat ay mahirap pa ring tiisin. Master Casey, bumangon ka dali. Dali-dali namang tinulungan ni Julius si Mon na makatayo. Kasabay nito, ang isa pang toothpick sa kanyang kamay ay patayong itinulak sa carpet. Ituro ng patayo, ang gutom na toothpick ay inilabas ang mga pangil nito. Uhaw sa tuhod, tila nadulas si Julius sa natapong alak, dumudulas ang kanyang paa. Diretso siyang nahulog sa mga bisig ni Kela. At si Mon, na hindi pa nakaka-recover, ay nawalan muli ng lakas sa kanyang katawan. Muli siyang lumuhad. Sa sandaling iyon. Naramdaman ni Mon na nanginginig ang kanyang anit. Isang malamig na sensasyon ang bumangon mula sa kanyang gulugad hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Nanginginig sa sakit na parang naubos lahat ng lakas niya. Hindi siya makagalaw ng kalamnan. Biglang nabalisa si Sheldon, na inakala na nadulas at nahulog ang kanyang anak. Sa composure ni Mon, hindi siya magiging ganito kung hindi siya nakakaramdam ng matinding sakit. Paano maaaring umiyak sa publiko? Titingnan ko. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng matanda habang tumatalon sa harap ni Mon Casey. Kasalanan mo ang lahat. Bago pa makapagsalita ang iba, sa wakas ay sinamantala na ni Knox Ridge ang pagkakataong magbulalas kay Julius Reed. Ang kalaban na partido ay mula sa pamilya Casey. Bagamat hindi niya alam kung saang branch iyon ng mga Casey, dumating sila at inalagaan kaagad ang isang boss mula sa Moon City. Kaya ba ng isang Julius Reed na lamang ba ang mga mesa? Matagal na siyang nagtitimpi,
Ngayong nailabas na niya ang lahat, gumaan ang pakiramdam niya. Oh, anak, ayos ka lang ba? Si Knox Ridge, bilang ang pinakamalapit, ay mabilis na tumayo at namula, ang aking walang kwentang manugang na lalaki na sumisigaw ng walang kaparerikan ang nakakatakot kay Master Casey. Exactly, Julius Reed, you're such a country bumpkin. Walang klase, kailangan mo bang sumigaw ng ganyan? Kung natakot mo si Master Casey, hindi masakop ng pagbebenta ng iyong dugo ang kabayaran. Talagang nagdudulot ng kahihiyan ang mga ganyang tao sa aming Ridge family. Magwala. Si Mon Casey ay isa na ngayong sabik sa Ridge family. Sa lubos na kaibahan, si Julius Reed ay nag-aalsa, hindi maatim na mabaho. Maligaw ka lang. Sinamantala ang momentum, muling binaluktot ni Knox Ridge ang kanyang awtoridad, itinuro si Julius Reed, huwag mo kaming ikahiya. Nanay, hindi pa man lang nagsisimulang magsalita si Keller Radcliffe nang harangin siya ni Knox Ridge, you shut your mouth. Kailangan ko lang lumabas para makahinga. Nakangiting tumayo si Julius Reed at naglakad palayo. Hindi na siya makapaghintay na umalis at iwasang masaktan ni Christian Martinez mamaya. Kailangan ko rin ng hangin. Binigyan ni Keller Radcliffe ng malamig na tingin si Knox Ridge bago tumayo at sumunod sa kanya palabas. Sa loob ito ng inaasahan ni Julius Reed, kaya hindi niya sinasadyang tawagan si Keller Radcliffe. Whoosh! Sa sandaling lumingon siya, si Julius Reed ay naglabas ng isa pang toothpick. Eksaktong at sa punto, lumapag ito sa gitna mismo ng upuan ni Knox Ridge. Ituro pataas. Sinabi ko sa kanya na umalis, Master Casey, okay ka lang ba? Naisip ni Knox Ridge na pagmasdan ang mga Casey, na umaasang manghiram ng pera sa kanila mamaya. At marahil ay hindi na kailangang bayaran ito. Saan pa kaya makakahanap ng gayong mayayamang kamag-anak? Lumabi ka. Malamig na bamantong hininga ang matanda, na ikinagulat ni Knox Ridge na napaatras ng ilang hakbang patungo sa sarili niyang upuan. Anong kalokohan? Galit na bulong niya sa sarili habang nakaupo. Aray! Ang sandali na umupo siya. Nakuryente si Knox Ridge na parang nakuryente. Para siyang manhid ng buong buo. Ang kanyang isip ay naging buzz, at pagkatapos ay blanko. Nakaawang ang bibig niya. Na-freeze siya sa pwesto na parang nabigla. Nanlamig at hindi gumagalaw. Pagkatapos, kitang-kitang naging purple ang kanyang kutis. Kahit, nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. Ang pawis ay lumitaw sa isang iglap sa kanyang mga templo. Anong problema, mahal? Naramdaman ni Burl Radcliffe na may mali. Ngunit nakatitig lamang si Knox Ridge, hindi makapagsalita. Parang tinamaan ng mahika. Mahal. Kinuwiwi ni Burl Radcliffe ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan. Walang tugon. Huwag mo akong takutin. Bahagyang itinulak siya ni Burl Radcliffe. Yung push. Nagdagdag ng insulto sa pinsala para sa isang nahihirapang pamilya. Sa orihinal, sakit lang ang Knox Ridge. Manhid. Nagyelo, nang hindi nakakaramdam ng sobrang matinding sakit. Pero ngayon, siya ay sumigaw sa matinding paghihirap, at ang mga hiyawan ay patuloy na walang tigil. Knox Ridge, nagluluksa ka ba o ano? Wish. Hinampas ni Barrett Ridge ang mesa at tumayo. Hinawakan niya ang kanyang tungkod at sumugod. P.S. Hindi ako nakauwi hanggang alas 5 ng gabi, sobrang antok. Talaga, ang ikatlong update sa ika-6. Ito na ang pangatlong update. Ang nakaraang kabanata ay ipinadala sa alas 8 ng gabi, ngunit naantala ang pagsusuri. Nagiging sanhi ito upang hindi mag-synchronize hanggang ngayon. Hindi sinisisi ni Lodi. Hindi sigurado kung anong oras maaaprubahan ang kabanatang ito. Bukas sa ika-7, ay ang unang araw na balak kong sumambulat. Magandang gabi, lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 727 Kabayaran sa Lungguhit 1. Nabuntis si Quandarius Ridge sa anak ng pamilya Casey at nakita ng pamilya Ridge bilang pag-asa para sa muling pagkabuhay ng kanilang angkan. Ang asawa ni Emmanuel Ridge ay nagpakasal din sa pamilya, bagaman noong nakaraang taon siya ay naaresto dahil sa pagnanakaw at nauwi sa squatting sa bilangguan. Hindi pa siya nakakalabas hanggang ngayon. Ngayon, umaasa si Old Master Ridge sa kasal ni Quandarius Ridge para makakuha ng mas maraming dote. Para mapangisda niya ang kanyang manugang sa labas ng kulungan.
Ang ama ni Quandarius Ridge ay ulila mula sa murang edad, kaya palagi niyang tinatawag si Barrett Ridge na lolo. Siya, na orihinal na hindi kaibig-ibig, ay biglang naging paboritong apo ni Barrett Ridge. Nang walang katumbas, kaya, nang ang hindi na nagustuhan na Knox Ridge ay nagpakawala ng isang alulong tulad ng isang lobo o isang multo, si Barrett Ridge ay handa nang talunin ang isang tao gamit ang kanyang tungkod. Ang kakulangan ng breeding. Halos magkabuhol ang mga kilay ni Sheldon Casey. Isang mabagsik na lupain. Ito ay maaaring sumisigaw sa tuktok ng isang tao o gumamit ng pisikal na karahasan. Wala bang natutunang asal dito? Dad, please upo. Mabilis na tumayo si Emmanuel Ridge at itinulak ang natarantang Barrett Ridge pabalik sa kanyang upuan. Knox Ridge, itikom mo ang iyong bibig. Matapos pakalmeyan ang kanyang ama, nilinggan niya ang pamilya ni Knox Ridge, nakaramdam ng Katie ng puot sa kanyang mga ngipin. Hindi niya maisip kung ano ang iniisip ni na Darnell Ridge at Bryson Ridge, na nagpapahintulot sa isang hindi sikat na tao na bumalik para sa bagong taon. Kahit na nakaupo sa parehong mesa ng kanyang magiging in-laws para sa hapunan. Get out, magmumura na sana si Barrett Ridge, ngunit nang maalala ang sinabi ni Sheldon Casey kanina, mabilis niyang binago ang tono. Burl Radcliffe, ilabas mo ang asawa mo, at kung may hindi komportable, dumiretso ka sa ospital. Tulala na sumang-ayon si Burl Radcliffe at tumalikod upang tulungang tumayo ang kanyang asawa. Total, ilang dekada na silang mag-asawa, nag-aalala rin siya na baka may mangyari kay Knox Ridge. Kaya kung tumayo mag-isa, naging berde na ang mukha ni Knox Ridge. Pero hindi siya makatayo. Kahit naglalakad, nakakaramdam siya ng kirot sa puso. Kinagat ng husto ang kanyang mga ngipin, sumando si Knox Ridge sa mesa at dahan-daang tumayo. Julius, humihingi ako ng paumanhin sa kung paano kita tretuhin ngayon. Sa labas ng pribadong silid, ipinilig ni Keller Radcliffe ang kanyang ulo, ang kanyang boses ay lumalambot at lumambot. What goes around, comes around. She will get her just desserts. You don't need to feel guilty, sabi ni Julius Reed habang nakatayo sa tabi ng bintana, tinatapik ang ulo ni Keller Radcliffe. May isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol sa mga Casey. Anong fishy? Itinaas ni Keller Radcliffe ang kanyang ulo, nalilitong tanong. Tingnan mo ang ugali ni Sheldon Casey at ng kanyang pamilya, malinaw na mababa ang tingin nila sa Ridge family mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngunit kung ganoon nga, bakit sila mismo ang pupunta sa Moon City? Lumingon si Julius Reed at tumingin sa labas ng bintana, tiyak na may nangyayaring makulimlim dito. Siguro gusto nila ang Quandarius Ridge, pagkatapos ng lahat, sa kanyang tiyan. Kahit na mas malamang, pinutol siya ni Julius Reed, sa mga taktika ni Mon Casey, kung gusto nila ng anak, maaari siyang maglabas ng isang buong firing squad. Higit pa rito, ayon sa sinabi ni Sheldon Casey, hinding-hindi nila hahayaang kontaminahin ni Quandarius Ridge ang mga gene ng kanilang pamilya. Habang nag-uusap sila, lumabas ng kwarto si Burl Radcliffe, tinulungan si Knox Ridge. Anong nangyari dito? Nang makita ang maputlang mukha ni Knox Ridge, nagmadaling lumapit si Keller Radcliffe para magtanong. Nakuha ang kanyang karma, walang malasakit na sabi ni Julius Reed, dalhin siya sa departamento ng proctology upang tingnan, hindi ito isang malaking isyu. Ngunit ang aking ina ay palaging malusog. Medyo nag-aalala si Keller Radcliffe. Sa gayong makamandag na dila, ito ay karma, giit ni Julius Reed, na may hindi mapag-aalinlangan ng ngiti sa kanyang mukha. Julius Reed, nanginginig ang buong Knox Ridge sa galit, ngunit nakatayo lang siya doon, pawis na pawis. Ito ay nakakasakit, hindi ba? Isang makamandag na dila na papunta sa proctology department. Mahal, masakit ba ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ni Burl Radcliffe. Pumunta ka sa proctology department. Sabi ni Knox Ridge na may mapupulang mukha. Tingnan mo, hindi ba sinabi ko sa iyo? Sa napakasamang bibig, dinala niya ito sa kanyang sarili, tama. Habang nagsasalita si Julius Reed, dumating sa pinto ang isang server na nagtutulak ng dining cart. Julius, hindi ba't kaibigan mo yan kanina? Nang makita ni Keller Radcliffe ang mukha ng server, hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Siya, maghintay ka lang at manood ng palabas. Sumando si Julius Reed sa bintana at binigyan si Christian Martinez ng thumbs up sign.
Isang pilyong ngiti ang isinagot ng isa. Pero ma'am, nag-alinlangan si Kella Radcliffe, pinapanood sina Burl Radcliffe at Knox Ridge na dahan-daang naglalakad palayo, nagdedebate kung susunod. Ito ay isang maliit na isyo, pumunta lamang sa departamento ng proctology at ipasuri ito. Sabi ni Julius Reed na may malabong ngiti, yung toothpick kanina. Parang nadulas at napahid ng kaunting mustard oil. Ano ang nangyayari sa iyong Star of the Prosperous Age? Pagpasok pa lang ni Christian Martinez sa kwarto ay sinalubong siya ni Elvin Ridge na tinuro ang mukha nito at sinimangutan, isang grupo ng mga walang kwentang tao. Ang tagal na at hindi pa rin dumarating ang pagkain. Sa oras na magpakita ka, mamamatay na tayo sa gutom. Paumanhin, bagong taon ngayon, at puno tayo ng mga tao. Habang nagpapaliwanag, patuloy na dinadala ni Christian Martinez ang mga pinggan sa mesa. Bakit mag-isa ka lang dito? Malaki ang binayad natin, hindi ba pumayag tayong magkaroon ng 8 attendant na naka-standby dito sa buong oras, handa sa isang sandali? Lalong nagalit si Elvin Ridge habang iniisip ito. Ngayong may suporta na siya rito ng pamilya Casey, mas naging mayabang pa siya. Umuwi silang lahat para sa bagong taon, ako lang ang naiwan. Kumain ka na at huminahon ka. Isa-isang inihain ni Christian Martinez ang bawat ulam sa mesa. Yung ibang attendants, matagal na niyang pinatalsik ang mga ito. Sa oras na magising sila, 1 taon na sana ang lumipas. Magrereklamo ako. Sabihin mo sa amo mong si Brexton Jackson, ano sa tingin niya? Napaka-impluwensya ng mga kamag-anak natin. Si Elvin Ridge, na nakahawak sa kanyang mga balakang, ay samaway na parang shrew sa kalye, kung kami ay minamaliit, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Oo. Itinulak ang kanyang kariton, nilapitan ni Christian Martinez si Sheldon Casey at ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang magsalin ng alak. Maghintay ka. Mabilis na inabot ng matanda at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Christian Martinez. Nagsanay ka na ba sa martial arts? Nagsanay ako. Luminggalinga ang mga mata ni Christian Martinez sa paligid habang tumango siya at nagpaliwanag, orihinal, security guard ako, pero ngayon sa kakapusan ng staff, waiter na ako. No wonder, tumango ang matanda at binitawan ang kamay. Bagamat ang lalaking ito ay may disenteng kakayahan, kung magdulot siya ng anumang banta sa kanyang Panginoon, agad siyang ma-neutralize ng elder. Ang unang baso ng alak. Hindi ito ininom ng pamilya Casey. Kinuha ito ng matanda at maingat na humigop. Ayos lang. Pagsubok para sa lason. Minamahal naming mga kamag-anak at kaibigan, gusto naming dalhin ang Quandarius Ridge sa kabisera ng lungsod. Total, ang pamilya Casey ay may malawak na negosyo at maraming mga katulong at yaya, na ginagawang mas maginhawa ang pag-aalaga. Itinaas ni Sheldon Casey ang kanyang baso ng alak, ang kanyang tono ay kapansin-pansing mas magalang kaysa karaniwan. Siyempre, si Anna Harris ang iyong malapit ng maging manugang, at siya ang nagdadala ng dugo ng pamilya Ridge. Si Elvin Ridge ang unang tumayo, siguro dapat na rin ako, dahil nanay niya ako. Mas convenient para sa akin na alagaan siya. Hindi na kailangan. Mahinahong nagsalita si Sheldon Casey, aayusin natin ang kasal. Napakaraming kamag-anak at kaibigan sa kabisera, hindi na kailangang pumunta kayong lahat. Ano? Hindi ako makakadalo sa kasal ng sarili kong anak. Natigilan si Elvin Ridge. Siya ay naghahanap inaabangan ang panahon na baskang sa limelight. Para makita kung gaano kayaman ang pamilya Casey. Tama iyan. Tumayo si Mon Casey at nakangiting sinabi, mahal na matatanda, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Ngunit, masikip ang kabisera, at binibigyang pansin namin ang magkatugmang katayuan sa lipunan. Kung malaman nila ang background ni Anna Harris. Hindi mahalaga, mabilis na tumayo si Anna Harris, nakasimangot, Nay. Huwag mo akong guluhin. Hindi naging madali para sa kanya ang magpakasal sa isang mayamang pamilya at maging isang babae ng paglilibang. At sa paghusga sa ugali ng pamilya Casey, sana ay ulila na siya. Kasama ang isang ina na walang trabaho na palaboy at isang ama sa bilangguan. Kung may lumabas na balita, paano haharapin ng pamilya Casey ang sinuman? Pero, bago pa matapos si Elvin Ridge ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Bilang kabayaran, nagdala kami ng 2 milyon na cash.
Kinuha ni Mon Casey ang dalawang maliliit na malita at inilagay sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga ito. Sa loob, lahat ay may kintab na mga bagong banknote. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 728 Pagsisimula ng negosyong hindi pa kalahati sa lungguhit isa. Si Barrett Ridge, na nakapikit. Bigla silang binuksan. Isang kislap ng kailanawan ang bumasag sa kadiliman sa kanyang mga mata. Usapang pera. Naaamoy pa niya ang sariwang bango ng malulutong na mga bill. Walang problema. Walang problema. Bago pa makapagsalita si Emmanuel Ridge, pinamunuan na ni Barrett Ridge, talagang hindi pantay-pantay ang background ng pamilya ni Emmanuel, hindi tayo magdudulot ng gulo sa iba. Pero, Dad, hindi ka ba makikinig sa tatay mo? Umirap si Barrett Ridge, tinakat si Emmanuel Ridge sa katahimikan. Matapos takutin ang kanyang anak, mukhang problemado siya, nakikita mo, lahat ng mga kamag-anak na ito, napanood nila si Ana na lumaki mula pa noong siya ay maliit, kung ang pagkain ngayon ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ang lahat ng ito ay pinagsama-sama ng mga miyembro ng Ridge family. Kinailangan itong ibalik, bagamat hindi maliit na halaga ang 2 milyon, wala nang matitira pagkatapos itong bayaran. Naiintindihan ko. Inilabas ni Mon Casey ang isa pang kaso, mayroong 1 pang milyon sa loob nito. Kung paano ito ipamahagi, kayo ang magdedesisyon para sa inyong sarili. Magaling. Hindi mapigilan ni Barrett Ridge ang mapangiti. Tila nakita niya ang pagbabago ng loob ng matandang babae. Pagkatapos manganak ni Ana sa kabisera, ipapadala namin siya sa ibang bansa para mag-aral tungkol sa corporate management. Suminsam si Sheldon Casey ng kanyang alak. Kung tutusin, ang isang asawang babae mula sa isang mayamang pamilya ay dapat magkaroon ng ilang mga kasanayan. Kung hindi, maaari siyang tawaging plorera. Talaga, tama, nagmamadaling sabihin ni Emmanuel Ridge, ang aming pamilya Ridge ay may malakas na gene, ang matanda ay isang negosyante noong siya ay bata pa, at minsan ay namamahala ako ng isang maliit na supermarket, ang ama ni Ana ay may pag-iisip din sa negosyo. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nasa sabik. Kulang lang ng pagkakataon si Ana, kung mayroon siyang plataporma para ipakita ang kanyang mga talento, tiyak na madadala niya ang Casey family sa susunod na antas. Sa hinaharap, kapag ang kanyang anak na babae ay naging isang nangungunang ehekutibo. Hindi ba siya, bilang ina, nakatira sa isang malaking villa? Magmaneho ng mga mamahaling sasakyan. Magkaroon ng isang bahay na puno ng mga tagapaglingkod. At mga security guard kapag lalabas. Noon lang, pumasok si Julius Reed kasama si Kella Radcliffe. Ito ay abala sa labas, nararapat lang na umupo sandali si Kella. Higit sa lahat, napansin niyang parami ng parami ang mga mararangyang sasakyan na dumarating sa ibaba. Mukhang may importanteng tao na darating. Idiot, bakit ka bumalik? Nagalit si Emmanuel Ridge nang makita niya si Julius Reed. Nang makita ang kanyang kahanga-hangang manugang na nakaupo sa tabi ni Sheldon Casey, namumutla sa paminsan-minsang pagkunot ng noo. Hindi niya masabi kung gaano siya nalungkot. Iyon ang kanyang cash cow. Kung hindi dahil sa bigla ang pagsigaw ni Julius Reed kanina, paano kaya nasugatan si Mon Casey? Ako lang. Si Julius Reed ay naglabas ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at bumantong hininga, hindi ko napigil ang pumasok pagkatapos marinig ang iyong mga salita. Anong sinabi ko? Kung hindi lang naruroon din ang kanyang mahal na biyenan, talagang gustong-gusto niyang kaltin si Julius Reed ng ilang beses. Si Emmanuel Ridge ay nagbukas ng isang maliit na grocery store 10 taon na ang nakalilipas sa bayan, ngunit dahil sa mahinang pamamahala, madalas siyang nagbebenta ng mga expired na produkto ng pagkain at nagsara sa loob ng 6 na buwan. Si Lulan Reed, ang biolohikal na ama ni Ana Harris, ay nagnakaw ng manok at aso sa kanyang mga unang taon, at minsan ay nakagat ng aso sa binti, na naging dahilan upang siya ay malota. Noong nakaraang taon, siya ay inaresto dahil sa pagnanakaw ng electric scooter at ipinadala sa kulungan. Si Barrett Ridge, noong una ay nabubuhay sa pagbebenta ng malalaking tipak ng candy, madalas na niloloko ang mga bata na magnakaw ng pera sa bahay para bilhin ang mga mamahaling candy na ito. Nang maglaon, binugbog siya ng mga magulang at nabali ang paa, pagkatapos ay tumakas sa Moon City kasama ang kanyang mga anak, kung saan nagsimula siyang magbenta ng mga pekeng produktong pangkalusugan.
Quandarius Ridge. Tumahimik ka. Si Emmanuel Ridge ay umabant na parang baliw. Ito ang mga madilim na sikreto ng kanilang pamilya. Para mailantad sila sa publiko, saan nila ilalagay ang kanilang mga mukha. Ang mga miyembro ng pamilya ng Ridge ay nagsusuot ng kakilakilabot na mga ekspresyon. Sakto kasi sa sulat ang sinabi ni Julius Reed. Ngunit ang mga iskandalo sa pamilya ay hindi dapat ikalat sa ibang bansa. Ngayon sa harap ng pamilya Casey, si Julius Reed ay nanganganib sa kanilang buhay. Naguguluhan. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Sheldon Casey. Hayaan mo siyang magsalita. In-law, kalokohan ang sinasabi niya, huwag kang maniwala. Walang kumpiyansa na sabi ni Emmanuel Ridge. Halos ibalik na nila ang kanyang mga ninuno sa nakalipas na 18 henerasyon, paanong hindi siya mapalagay. Ayos lang, biro ko na lang. Inihanda ng isip ni Sheldon Casey ang karakter ng Ridge family, ngunit hindi pa rin niya inaasahan na sila ay lubos na walang prinsipyo. Para sa Quandarius Ridge, nagsimulang magsalita si Julius Reed ngunit huminto sa kalagitnaan. Samantala, pinagpapawisan na ang Quandarius Ridge. Bumaon ng malalim ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. Hindi naman masyadong masama ang ginawa ni Quandarius Ridge, basta ang kanyang entrepreneurial endeavor ay nagkaroon ng pagbabago sa patakaran sa kalagitnaan at nabigo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa kabisera. Para sa mga detalye, kailangan mong tanungin si Young Master Mon. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed. Phew! Nakahinga ng maluwag si Quandarius Ridge, halos lumundag ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. May ganyang kwento. Nang marinig ito, naisip ni Emmanuel Ridge na isa itong magandang balita. Ang kanyang anak na babae ay nagpakasal sa isang mayamang pamilya, at ang kanyang magiging biyenan ay nagpaplano ng ipadala siya sa ibang bansa upang mag-aral. Isang bonus point. Ana, saan mo sinimulan ang iyong negosyo? Bagamat nabigo ito, tandaan na ang kabiguan ay ang ina ng tagumpay. Tumingin si Emmanuel Ridge kay Sheldon Casey na may nakakabinging ekspresyon, hindi ka ba sang-ayon, mahal na biyenan? Ang alam lang niya ay kumita ng kaunti ang kanyang anak na babae sa nakaraan, pagkatapos ay biglang bumalik. At tumigil sa pagpunta kahit saan. Manam, plano kong ipadala si Ana sa ibang bansa sa loob ng 5 taon, sa panahong iyon ay maaaring hindi mo siya makita, mahinang sabi ni Sheldon Casey habang humihigop ng alak, may bakas ng talas na kumikislap sa kanyang mga mata. 5 taon. Iyan ay dapat na higit sa sapat na oras. 3 taon lang ang kailangan. 3 taon lamang pagkatapos ng kapanganakan ng bata. Matutupad na ang grand plan ng Young Master. Pagkatapos ng 5 taon, kung darating ang Ridge family na naghahanap, alisin mo na lang sila. Isang grupo ng mga hanggal na nangangahas na mangarap ng kayamanan. Bagamat naisip niya ito, bigla niyang tinanong, Ana, saan mo nagsimula ang iyong negosyo? Ang pamilya Ridge, isang angkan sa lubos na kaguluhan, ay talagang nagkaroon ng matagumpay na negosyo. Ako, namula ang mukha ni Ana, at nawalan siya ng masabi. Siyempre, ito ay isang walang investment na negosyo, Julius Reed interjected. Nawalan siya ng trabaho pagkatapos ng crackdown sa Waverly City. Klang, nanginginig ang kamay ni Sheldon Casey, at nahulog sa lupa ang kanyang tasa. Nanlaki ang mga mata ni Mon Casey. Isang maputlang mukha ang sumilay sa isang malabong ngiti. Interesting. Ang takip ng Young Master ng Ghost Valley na ito ay nilagyan ng Julius Reed, kalokohan ang sinasabi mo. Hindi na nakapagpigil si Emmanuel Ridge. Kinailangan niyang pangalagaan ang dignidad ng kanyang anak, kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng mukha. Nagsasalita ng walang kaparirikan, ako ba? Inilabas ni Julius Reed ang kanyang telepono, binuklat ang isang bungkus ng mga album ng larawan, may ebidensya dito. Kung maling inaakusahan ko siya, bakit hindi natin tingnan lahat? Maaaring walang ibang talento si Braxton Jackson, ngunit nagkaroon siya ng mga kaibigan sa lahat. Nagkataon lang na habang nasa Waverly City, isa sa kanyang mga kaibigan ang nasa partikular na linya ng negosyo. At dating nagtatrabaho si Ana sa kaibigang iyon. Bilang nangungunang card, maginhawa, ang kaibigan ni Jackson ay gustong magdala ng kamera sa paligid. Nay, pakiusap tumigil ka na. Pulang-pula ang mukha ni Ana, at hindi niya maiwasang ibaon ang mukha sa kanyang mga bisig at umiyak sa mesa. Sa sigaw na iyon, naintindihan ng lahat,
Kain na tayo. Kain na tayo. Bagamat nabigla, mas nag-aalala si Sheldon Casey sa kapakanan ng sanggol. Ang bata sa sinapupunan ay susi sa kinabukasan ng Ghost Valley Young Master. Hindi sila nang ahas na makipagsapalaran. Ana, wala akong pakialam sa nakaraan mo, maging mabuting tao ka na lang mula ngayon, at magpapanggap akong wala akong alam. Aniya, pinilit na magsalita ng mahinahon. Ang mga miyembro ng Ridge family ay matino, lahat ay nakayuko at kumakain ng mataba. Hindi ito ang oras para magsalita. Si Julius Reed ay nagsuot ng inosenteng hitsura, na nakaharap sa halos masayang maingay na Emmanuel Ridge. Siya ay maliit, hindi niya kayang pag-usapan. Array. Sa sandaling iyon, isang miyembro ng pamilya Ridge ang nakahawak sa kanilang tiyan, nanginginig sa sakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 729, isang pagkaing may lasang salungguhit isa. Gerard, ano bang nangyayari sa'yo? Tumingin si Barrett Ridge sa Granger Ridge sa tabi niya, hindi nasisiyahan, kumain ng may asal. Nalantad ang kanilang kahihiyan, naiwan silang walang mukha. At ngayon, napapabayaan na rin ng anak niya ang ugali sa hapagkainan. Dad, ang sakit ng tiyan ko. Biglang naging maputlang berde ang mukha ni Granger Ridge, at mukhang may matinding sakit. Sige na, inip siyang kinawayan ni Barrett Ridge. Lahat ay kumakain. Oo, mabilis na tumayo si Granger Ridge at tumakbo patungo sa pinto. Anong nangyayari? Ngunit nang pilit niyang buksan ang pinto, nalaman niyang ang pinto ng pribadong silid ay parang welded shut, ganap na hindi natitinag. Palibhas ay nasa walang tigil na pananakit ng tiyan, nagsusumikap ng ganito. Muntik na niya itong ilabas. Waiter, anong nangyayari? Namumula ang mukha niya, tinawag niya si Christian Martinez. Wala akong ideya. Naglakad si Christian Martinez sa tabi ng Granger Ridge at marahang hinayla ang pinto, talagang kakaiba, paano ito nalock? Alamin mo ang isang bagay, dali. Hindi ko na ito mahawakan. Napaluha si Granger Ridge. Napakahirap noon. Whoosh! Huminga ng malalim si Sheldon Casey, inihagis ang kanyang chopsticks sa mesa, at mariing tinitigan ang pinto. Nakakadiri, isang pagkain ang naantala sa isang hindi magandang pangyayari. Paano sila nagpatuloy sa pagkain? Pero biglang, pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Guro, ang matandang lalaki sa likod ni Sheldon Casey ay biglang namula at tumingin sa kanya, may nag-spike sa alak at mga pinggan na may laxatives. Ito, umiling ng malakas ang ulo ni Sheldon Casey. Kasabay nito, nagsimula na ring sumama ang pakiramdam ni Kathleen. Buwan, naikuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, ang kanyang tiyan ay kumalabog ng husto. Buksan mo ang pinto. Oo, nagpumigla si Mon Casey na tumayo, bahagyang nakapyang, at akmang gagalaw na siya, parang nakuryente siya. Nakadikit ang mga kamay niya sa mesa. Namula ang mukha niya. Malinaw, naapektuhan din siya. Yung waiter, siya siguro ang nasa likod nito. Umangat ang ulo ng matanda, nakita si Christian Martinez na nakangisi sa kanila, at namumuo ang galit sa loob. Kanina pa niya naramdaman na medyo kakaiba ang waiter na ito. Sa panahon ngayon, ang mga magagaling na lalaki ay mga chef lamang. At nagkataon, ang isang ito ay may malaking lakas. Ipinanganak mula sa panlabas na sekta ng Medicine King Valley, ang matanda ay bihasa at may kaalaman sa maraming mga halamang gamot. Karaniwan niyang nasasabi kung ang alak ay nalasan sa lasa nito. Ngunit ang mga laxative na ito, hindi itinuring na lason. Nahuli ng bantay. Swish! Kinapa ni Sheldon Casey ang mesa, mabilis na huminga ng malalim. Malapit na iyon. Ilang sandali ang nakalipas, ito ay napakalapit. Sa kabutihang palad, nagpigil siya. Buksan mo ang pinto. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. At lahat ng nasa hapag ay naging biktima ng parehong kalagayan. Ang bawat tao ay nakaupo sa kanilang upuan, hindi nangangahas na kumilos. Ngunit ang kanilang mga mata, naayos sa pinto. Buksan mo ang pinto dali. Lumuhad si Granger Ridge sa ilalim nito, humihila ng walang tugon. Buksan mo ang pinto. Pinandilatan ng matanda si Christian Martinez at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanya. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang disipulo ng Medicina King Valley,
na may malaking katapangan. Dahil sa kanyang malakas na katatagan, nakakapit pa siya. Ganun ba? Bumunot si Christian Martinez ng kitchen knife mula sa kanyang likuran at itinutok ito sa matanda. Ibigay mo lang ng maayos ang Green Dragon Yinfeng Flute. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Si Mon Casey ay nagalit na sa sukdulan. Siya, ang kilalang tagapagmana ng pamilya Casey, ay talagang nahaharap sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ito ay isang insulto. Guro, patayin mo siya. Naghahanap ng kamatayan. Ang matanda ay tumalon pasulong sa isang mabilis na paggalaw, pagdating sa harap mismo ni Christian Martinez. Kung hindi mo pinahahalagahan ang alak, huwag mo akong sisihin sa pagbisita sa iyong libingan. Hinarap ni Christian Martinez ang matanda, nilaslas ng kutsilyo. Klang! Isang kislap ng malamig na liwanag ang kumislap sa kamay ng matanda habang ang isang punyal ay nagkatotoo. Nagbanggaan ang kutsilyo at punyal sa kusina. Lumipad ang mga sparks. Sobrang lakas. Napaatras ng 2 hakbang ang matanda, hindi mapigilan ang pag-ungol ng kanyang tiyan. Haha, matandang lalaki, ang gamot ko ay magpapaulan kahit sa mga Diyos sa langit. Proud na sabi ni Christian Martinez, hindi maganda ang pakiramdam, ha? Nang makita si Mon Casey na nakadapa sa mesa sa matinding sakit. Si Christian Martinez ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili. Sa totoo lang, tama ang narinig niya kanina sa magaling na kapatid na iyon. Ang direktang pagpindot sa isang tao ay hindi kawili-wili. Ang pagpapahirap kay Julius Reed ng ganito ang kasiya siya. Ang pag-iisip ng naagrabyado na ekspresyon ni Lily Jordan ay nagpasigla muli sa galit ni Christian Martinez. Tumigil ka dyan. Pinunasan ng matanda ang pawis sa kanyang noo, ang punyal sa kanyang kamay ay muling hinihiwa sa hangin. Whoosh! Tumabi si Christian Martinez at pinalipad ng suntok ang matanda. Sa orihinal, madaling supulan ng matanda si Christian Martinez sa isang maliit na margin. Ngunit ngayon, hindi nang ahas na ibigay ang kanyang buong lakas at maingat na humahakbang, talagang magkakaroon siya ng problema. Bago pa siya makapag-react, tumalon si Christian Martinez sa gilid ni Mon Casey. Anong gagawin mo? Nanginginig sa takot si Mon Casey nang makaramdam siya ng lamig sa kanyang likod at takot na tumingin kay Christian Martinez. Anak, sa tingin ko kailangan mong maging mas komportable. Masakit na itinaas ni Christian Martinez si Mon Casey, damn it, you dare to flirt with my junior sister. Are you tired of living? Ako, huminga ng malalim si Mon Casey, nanginginig at sinabing, hindi ko nga alam. Ni hindi ko kilala ang junior mong kapatid na babae. Sakit ng tiyan, hindi matitiis, magmamaktol. Mas malala pa sa kamatayan ang nararamdaman niya. Ito ay tunay na isang karumal-dumal na pagpapahirap. Dragon King, hindi mo ba kayang tiisin ang discomfort? Bibigyan kita ng kamay. Si Christian Martinez ay tumawa ng masama, tinakat si Mon Casey hanggang sa mamanhid ang kanyang ulo. Maglakas loob kang saktan ang pamilya Casey, sisirain ko ang pamilya mo at ang iyong sarili ay patay. Tinuro ni Sheldon Casey si Christian Martinez, ibaba mo ang anak ko. Old bastard, naglakas loob ka bang takutin ako? Whoosh! Nabasag ng kamao ni Christian Martinez si Mon Casey. Sa isang iglap, gululo, napalunok ng laway si Sheldon Casey, nanginginig ang mga kilay habang nakatingin sa likod ng anak. Ang buong tao, sa isang iglap ay parang nakuryente. At si Mon Casey, pagkatapos ng maikling sandali ng pakiramdam na komportable. Puno ng hiya ang mukha niya. Sana makahanap siya ng butas na gagapangin niya. Haha, bata, ang baho mo talaga. Ibigay mo na ang Green Dragon Yinfeng Flute. Pinisil ni Christian Martinez ang ilong at tinapakan ang katawan ni Mon Casey. Sabay himas ng ilong niya. Asawa, isuot mo ito. Sa pintuan, handa si Julius Reed, naglabas ng 2 face mask sa kanyang bulsa at iniabot ang isa kay Kella Radcliffe. Okay, si Kella Radcliffe ay tila. Intindihin ang isang bagay. Kasabay nito, nagsisi siya sa pagpipilit na hilahin si Julius Reed sa loob kasama niya. Hindi ko talaga alam kung ano ang Green Dragon Yinfeng Flute. Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Mon Casey. Ngayon ay mas komportable na ang kanyang katawan. Umabot siya sa likod ng bewang niya. Sumimangot muna siya, tapos naglabas siya ng isang mabangong weapon box. Whoosh! Klang!
Pasuray-suray na si Christian Martinez, inagaw ang isang dart sa cleaver. Kuya, nagsinungaling ba ako sa iyo? Hindi ba maaasahan itong cleaver? Tawa siya ng tawa at tinapakan siya ng malakas. Basag. Dirdiretsong naduraj ang kamay na ginamit ni Mon Casey para hawakan ang weapon box. Pagkatapos ng isang hiyawan, tumayo si Sheldon Casey na parang nabaliw. Ikapitong anak ng Yorktown family, patayin mo siya para sa akin. Ang kanyang paboritong anak ay sumailalim sa gayong pagpapahirap. Whoosh! Ang hindi napapansin, tahimik na nalutas na ikapitong anak ng Yorktown family, biglang sumugod ng napakabilis. Dahil naibsan ang pananakit ng tiyan, hindi siya nakatali. Whoosh! Saktong pagtalikod ni Christian Martinez, tinamaan siya ng palad sa balikat. Pumalakpak. Lumipad siya pabalik ng 2 o 3 metro, isang patak ng dugo ang tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Matanda, napakalakas mo. Bakas sa mga mata ni Christian Martinez ang pagtataka. Tunay, ang mga kahangahangang figure ay nakatago sa tabi ng Dragon King. Ngayon, kukunin ko ang buhay ng aso mo. Ang ikapitong anak na lalaki ng mga kamay ng Yorktown family ay naging mga kuko, muling umatake. Maglakas loob na magbigay ng laxative. Hindi pa ito tapos. Tumalon si Christian Martinez at gamulong sa pasukan. Ang isang matalinong tao ay higit na nakakaalam kaysa lumaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya. At saka, pinahiya na niya ang Dragon King ngayon. Sa sandaling kumalat, ito ay magiging isang bayani na hinahangaan ng lahat. Klang! Pinutol niya gamit ang kanyang cleaver. Direktang hinahati ang lock sa pinto ng pribadong silid. Siya burst out fiercely. Sa sandaling bumukas ang pinto sa pribadong silid, ang mga taong nakatayo sa labas ay natigilan. Kahit anong tulak o katok nila sa pinto kanina, walang sumasagot. Nasa loob si Mr. Casey. May matatalas na mata agad na nakita si Sheldon Casey. P.S. Kumakain ako habang sinusulat ang chapter na ito. Hayaan mo akong tapusin itong mangkok ng beef noodles. Ito dapat ang 3 kabanata. Sinusubukan ni Lodi ang kanyang makakaya na mag-update hanggat maaari, nang hindi na kompromiso ang kalidad. Thank you sa lahat ng readers ko na laging nakaintindi at sumusuporta sa akin. Salamat sa mga nagbabasa na nagudyok sa akin. Ngayon ay wala ako sa magandang kalagayan. Ngunit ang mga update ay garantisadong hindi bababa sa 6 na kabanata para sa araw na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 730-730 Espesyal na Konstitusyon sa Lungguhit 1. Si Mr. Casey talaga. Sa kanyang mga salita, napansin agad ng lahat si Sheldon Casey na nakaupo sa pinakaloob na upuan. Ano ito sa pintuan? Papasok pa lang sila sa loob, may nakita silang nakahandusay sa entrance. Si Granger Ridge ay basang-basa sa pawis. Siya ay nag-collapse. Ano ang amoy na iyon? Huminga ng malalim ang unang pumasok at halos masuka. Tumalikod siya at mabilis na binuksan ang bintana sa koridor. Ikapitong anak ng Yorktown family, sabihin sa kanila na maghintay sa labas. Pulang-pula ang mukha ni Sheldon Casey hanggang sa ibaba ng kanyang leeg. Ang makapangyarihang Casey family ng kabisera, sa totoo lang. At sa sandaling iyon, nakahandusay sa lupa si Mon Casey, napapaungol sa sakit. Kung makikita ito ng mga tagalabas, anong mukha ang natitira sa pamilya Casey? Lahat, medyo may sakit si Boss Casey, mangyaring maghintay sandali sa labas. Ang ikapitong anak ng Yorktown family ay lumukso sa kanyang mga paa. Bago pa makapag-react yung iba. Whoosh! Ang pinto ng private room. Sarado muli. Agad na ayusin ng isang tao na bumili ng ilang mga damit at ilabas ang young master upang makita kung gaano kalubha ang kanyang kamay, sabi ni Sheldon Casey, na kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao na ang mga buko ay pumuti, ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Christian Martinez. Naiintindihan. Nakayuko ang ikapitong anak ng Yorktown family, marahang hinawakan ang kamay ni Mon Casey. Guro, ang young master ay nagsasanay ng martial arts mula pa noong siya ay bata, at ang kanyang mga buto ay matigas. Kahit na pumunta tayo sa ospital ngayon, ang magagawa natin ay hayaan siyang magpahinga. Pagkasabi niyon ay naglabas siya ng isang bote ng pills mula sa kanyang bulsa at pinasok iyon sa bibig ni Mon Casey. Ang gamot na ito ay lubos na magpapagaan ng sakit.
Ngunit para sa ganap na paggaling, maaari lamang tayong bumalik sa kabisera para siya ay gumaling. Sige na. Sa pagtingin kay Mon Casey, na tila mas komportable, naramdaman ni Sheldon Casey na parang nagdurugo ang kanyang puso. Kilala mo ba kung sino ang salarin? Hindi sigurado, ngunit ang kanilang kung fu ay kakaiba. Magtatanong ako, at dapat kong malaman. Sinabi ito ng ikapitong anak ng Yorktown family, nakasimangot at idinagdag, nabanggit niya lang ang Green Dragon Yin Feng Flute, na parang, pamilyar sa aking pandinig. Alamin. Ang pagnanais na maghayganti ay malinaw sa maputlang mukha ni Sheldon Casey, hanapin sila at panasan sila. Kung ang balita tungkol sa pangyayari ngayon ay kumalat, magiging katatawanan siya sa kabisera. Ang makapangyarihang pamilyang Casey, sa totoo lang. Sa totoo lang, pinigilan ni Sheldon Casey ang kanyang pagduduwal, tumayo mula sa kanyang upuan, at nagsimulang maglakad ng dahan-dahan. Patak-patak, pero biglang, huminto siya sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata, matalas na parang agila, ay nakatuon kay Julius Reed at Keller Radcliffe. Bakit hindi kayong dalawa kumakain? Lahat ng tao sa kwarto ay naapektuhan, maliban kina Keller Radcliffe at Julius Reed. Walang mali sa kanila, lalo na si Julius Reed, na nakamaskara pa. Pwede bang? Naghanda siya ng maaga. Hindi ko naramdaman, walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Sabay tingin kay Sheldon Casey ng masama, sorry, medyo nasusuka ako, alis muna ako. Pagkasabi nito ay hinailan niya si Keller Radcliffe at lumabas ng private room. Kailangan mo ng paliwanag. Ang pagkilos ng Dragon King ay palaging nakasalalay sa kanyang kalooban. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Sheldon Casey, at isang hindi nakikitang layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Guro, gusto mo bang kumilos ako? Lumapit ang ikapitong anak ng Yorktown family at mahinang nagtanong. How dare they talk to his master like that? At tila may koneksyon ang binata sa lalaking itinaboy lang. Suriin ang mga surveillance camera sa ibaba, at tingnan kung kilala niya ang assassin mula kanina, sabi ni Sheldon Casey na may malamig na tawa. Ngayong gabi, mag-host ako ng handaan para sa kanila. Kung ang pangyayari ngayon ay may kaugnayan sa kanya, lampuin ko siya sa publiko. Naiintindihan. Ang ikapitong anak ng Yorktown family ay tumalikod at mabilis na umalis sa pribadong silid. Samantala, sa ibaba, nakatayo ang isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot. Mr. Casey, mayroon bang dahilan kung bakit mo piniling gugulin ang bagong taon sa Moon City, isang mas maliit na lugar, kaysa sa kabisera? Hindi ako sigurado. Pero narinig ko na baka dumating si Mr. Casey dahil sa magiging manugang niya. Kaya talagang ikakasal na si Young Master Moon. Ngayon na ang balita, isa sa 4 na Young Masters ng kabisera ay sa wakas ay nagbabalik ng bagong dahon. Inip at walang ginagawa, ang lahat ay kusang nagsimulang magtsismisan. Nakarating na tayo dito, iniisip ko kung matutuwa si Mr. Casey. Magtiwala ka sa akin, si Mr. Casey ay mahilig magligtas ng mukha. Kung hindi naglabasan ang salita, naghihintay pa tayo sa kabisera. Yung mga pinapaboran lang ni Mr. Casey ang makakaalam ng ganoong impormasyon. Kaninang umaga, nakita ko pa si Landon Leo Cadian na naghihintay sa labas ng villa ni Mr. Casey. Ayon sa taunang kaugalian, sa araw ng bagong taon, lahat sila ay magdadala ng mga regalo sa pamilya Casey. Para magbigay galang kay Sheldon Casey. Ngunit sa taong ito, sa pamamagitan ng ubasan, nalaman nilang wala si Sheldon Casey sa kabisera. Sinabi na, dumating siya sa Moon City para sa pagbabago ng tanawin. Para ay relax ang isip niya. At upang magkaroon ng isang maluwag na bagong taon. Ayaw niya na iniistorbo siya ng lahat. Ngunit sa katotohanan, ang impormasyon ay talagang nalik ng isang tao mula sa Casey family. Kung talagang gusto ni Sheldon Casey na manatiling mahinahon at maiwasan ang mga kaguluhan. Sa kanyang mga kakayahan, walang sino man ang makakasubaybay sa kanyang kinaroroonan sa napakaikling panahon. Dahil alam nila ang kanyang kinaroroonan, walang tanga para talagang maniwala na gusto ni Sheldon Casey ng katahimikan. Kaya madaling araw, bumili sila ng tiket sa eroplano. Paglapag, nagrente sila ng mga sasakyan at dumiretso dito.
Ang mga may malaking kayamanan ay bumili lamang ng kotse mula sa isang 4S dealership sa Five River Province, na nagmaneho nito patungong Mon City. Binalak nilang hayaan ang kanilang mga tauhan na magmaneho nito pabalik mamaya. Makalipas ang kalahating oras, nagmamadaling naligo si Sheldon Casey at nagpalit ng damit. Sinamahan niya si Mon Casey. Ang nasugatan na si Mon Casey, dahan-daang bumababa kasama niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay dumating para sa kanya, medyo bastos na iwan silang nakabitin sa ibaba. Mr. Casey, manigong bagong taon. Ang lahat ay sabik na nagtipon sa paligid. Gayunpaman, tila hindi masyadong nasisiyahan si Sheldon Casey. Tsaka bakit may bulok na amoy sa loob ng private room? Paumanhin, hindi maganda ang pakiramdam ko, na naging dahilan upang maghintay kayong lahat, sabi ni Sheldon Casey na may pinong kagandahang loob. Mr. Casey, napakabait mo. Isang karangalan para sa amin ang maglaan ng sandali na makita kami sa gayong abalang oras. Talaga, nagkasundo ang lahat. How about this? Napahinto si Sheldon Casey, nakangiti, mag-host ako ng banquet dito ngayong gabi para i-treat ka. Magpahinga ka muna, kung okay lang. Ngayong gabi, sisikat siya. Ipakita ang Ridge family. Ano ang ibig sabihin ng maging mula sa isang prestihiyosong pamilya sa kabisera? Ano ang ibig sabihin ng maging mula sa isang mayamang pamilya? Sa harap niya, hindi ba ang bawat isa ay isang bilyonaryo na may-ari ng negosyo? Mr. Casey, magpahinga ka na, mamayang gabi na tayo pupunta. Nang walang paligoy-ligoy, ang mga tao ay agad na tumalikod at umalis. Mon, kamusta ang paa mo? Nang makaalis na ang lahat, nagtanong si Sheldon Casey na may pag-aalalang mukha. Wala yon. Biglang nagsalita si Mon Casey, pare, ano ang tingin mo kay Keller Radcliffe? Siya ang asawa ng basurang iyon. Sapat na ang mga babae mo, huwag ka nang gumawa ng gulo, bawi ni Sheldon, namumula ang mukha, halatang hindi nasisiyahan. Hindi. Sumando si Mon Casey at bumulong sa tenga ni Sheldon, napaka-auspicious din ng oras ng kapanganakan ni Keller Radcliffe. Ang Quandarius Ridge na iyon, kung tutuusin, ay napaatras siya, nag-aalangan. Kapag nalaman ng young master ng Waverly City ang isyu sa kawalan ng trabaho, tiyak na mapaparusahan sila sa kanilang kapabayaan. Sigurado ka, nang inig ang katawan ni Sheldon Casey. Kilala niya si Keller Radcliffe, napakaganda nito. Ngunit hindi niya ito masyadong pinapansin. Ngunit anuman ang hitsura o poise, siya ay higit na nakahihigit sa Quandarius Ridge. Gumawa ako ng ilang mga katanungan at nakuha ang impormasyon mula sa Ridge family, sabi ni Mon, isang malamig na kinang sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakala na ang isang magulong pamilya tulad ni Ridge ay makakapagdulot ng dalawang hindi pangkaraniwang babae? Bumalik ka sa iyong silid at hayaang tingnan ng ikapitong anak ng Yorktown family ang iyong binti, utos ni Sheldon Casey, na kinusat ang kanyang mga mata. Kukonsulta ako sa iyong master.